Si Yu ay isang bata at mabait na batang lalaki na nagdusa mula sa isang mahirap na pagkabata. Hindi siya tinatrato ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal at pag-aalaga tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga magulang. Inihalin tulad nila siya sa isang demonyo at patuloy na inaabuso ng mga salita. Nakalulungkot, ang pasalitang pang-aabuso ay mabilis na umakyat sa pisikal na pang-aabuso, at sa isang pagkakataon, sinubukan pa siyang patayin ng ama ni Yu. Kahit na nakaligtas siya, nawalan siya ng mga magulang sa proseso. Pagkatapos, dinala si Yu sa isang orphanage kung saan nakilala niya ang direktor na nagpakilala sa kanya kay Mika at sa iba pang mga bata. Bagamat sila ay magiliw at mabait, si Yu ay natroma pa rin sa kanyang mga nakaraang karanasan at hindi niya magawang magtiwala sa sinuman. Naniniwala siya na hindi niya kailangan ng pamilya dahil nagkaroon na siya at labis na nagdusa mula rito. Sa kabila ng pag-aatubili ni Yu na makihalubilo, ang iba pang mga bata sa orphanage ay nagsisikap na kaibiganin siya at tulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. Sa kalaunan, nagsimulang magbukas si Yu at nagsimulang makita sila bilang kanyang bagong pamilya. Gayunpaman, ang kanilang masayang buhay ay hindi nagtagal ay ginulo ng isang nakamamatay na virus, na pumatay sa lahat na 13 taong gulang o mas matanda. Si Yu at ang iba pang mga bata ay ang tanging nakaligtas, ngunit ang kanilang kaligtasan ay hindi nagtagal. Sinamantala ng mga vampira ang sitwasyon at binihag ang mga bata upang palakihin sila bilang mga alagang hayop. Ang orphanage ay walang exception, at lahat sila ay dinala sa isang subterranean city. Ngayon, makalipas ang 4 na taon, si Yu at ang iba pang mga bata ay napipilitang mag-donate ng kanilang dugo araw-araw. Ngunit siya ay hindi makatiis at pagod na manirahan sa farm ng tao, gusto niyang makatakas. Habang naglalabas ng saloobin kay Mika, bigla nilang nasaksihan ang 2 vampirang malupit na umaapak at sinisipa ang 2 bata na inosenteng gumuhit sa sahig. Sumakit ang puso ni Yu sa nakita, at hindi niya kayang makitang naghihirap ang mga bata. Dahil sa galit at tapang, sinusugod niya ang mga vampira upang protektahan ang mga bata. Gayunpaman, si Yu ay isang 12 taong gulang na batang lalaki lamang, at hindi siya katugma sa mga makapangyarihan, nasa hustong gulang na mga vampira. Hinawakan ng isa sa kanila si Yu at isinabot sa gilid ng daanan, nagbabantang ihuhulog siya. Si Mika, natakot na mawalan ng kaibigan, ay pilit na humingi ng tawad sa ginawa ni Yu, ngunit hindi siya pinansin ng mga vampira. Nang tila wala nang magagawa, si Ferid, isang maharlika na vampira, ay nagpakita at pinigilan ang iba na saktan si Yu. Nakangiting bati ni Mika kay Ferid, at inimbitahan siya ng maharlika na vampira sa kanyang mansyon ng gabing iyon. Sumang-ayon si Mika, naiwan si Yu na naguguluhan tungkol sa koneksyon ng kanyang kaibigan sa maharlikang vampira. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Yu sa rooftop, tinawag siya ng isa sa mga ulila para maghapunan. Sa loob, tuwang-tuwa ang mga bata na kumakain ng curry, at sinabi sa kanila ng nagluluto na magpasalamat kay Mika sa pagbibigay nito. Napansin ni Yu ang kawalan ni Mika at nagtanong tungkol dito, nalaman lang na pumunta siya sa mansyon ni Ferid. Napagtanto niya na malamang na ipinagpalit ni Mika ang kanyang dugo para sa mga sangkap sa paggawa ng curry, at ang pag-iisip ay nag-iwan sa kanya na hindi nasiyahan sa pagkain. Nang umuwi si Mika noong gabing iyon, hinarap siya ni Yu. Tuwang-tuwang isiniwalat ni Mika na nagnakaw siya ng mapa at baril sa mansyon ni Ferid, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas sa kulungan na ito. Puno ng pag-asa, ginising nila ang iba pang mga bata at tinahak ang daan sa ilalim ng lupa patungo sa kalayaan. Nang malapit na silang makarating sa labasan, lumabas si Ferid, masayang ipinaliwanag na pinahintulutan niya silang tuklasin ang kanyang mansyon at makahanap ng ruta ng pagtakas upang malupit na masira ang kanilang pag-asa sa huling sandali. Pagkatapos ay walang awa niyang pinatay ang mga bata, hanggang sa si Mika at Yu na lang ang natira. Desididong iligtas ang kaibigan, hinablot ni Mika ang baril at inatake si Ferid, ngunit nasaksak lang ng kamay ng vampira. Sinabihan ni Mika si Yu na tumakbo, ngunit sa halip, kinuha ni Yu ang baril at binaril si Ferid sa ulo. Habang bumagsak si Mika sa kanyang pool ng mahalagang dugo, desperado na sinubukan ni Yu na kaladkarin siya patungo sa kaligtasan, ngunit itinulak siya ni Mika, hinihimok siyang umalis habang kaya pa niya. Sa pag-agos ng luha sa kanyang mukha at nababalot sa dugo ni Mika, tumakas si Yu sa underground city. Nang sa wakas ay lumabas siya, nakatagpo niya si Gurren at ang kanyang koponan mula sa Moondemon Company, isang pangkat ng militar ng tao na nakikipaglaban sa mga vampira. Tinawag ni Gurren si Yu bilang nakatagong sandata, mula sa ampunan ng Haikuya at inalok siya ng pagkakataong lumaban sa tabi nila. Nadurog ang puso at puno ng galit, kumapit si Yu kay Gurren, na nangakong magiging sandata nila at sisirain ang bawat vampirang nabubuhay bilang alaala ng kanyang nawawalang pamilya.
4 na taon na ang lumipas mula nang mawala ni Yu ang kanyang pamilya sa mga vampira, at nanlamig at nagalit ang kanyang puso. Natatakot siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan, sa takot na baka mawala din sila sa kanya. Si Gurren, na kumuha kay Yu, ay naglagay sa kanya sa isang military school ngunit hindi na siya nakausap mula noon. Desperado para sa atensyon, sinubukan ni Yu na humanap ng paraan para masuspended, umaasang tatawagan siya ni Gurren para lumaban. Out of the blue, sinundot siya ni Shinoo, kaklase ni Yu at sinabing kailangan niyang mag-behave. Naghatid siya ng mensahe mula kay Gurren, hindi papayag ang sumama sa hukbo si Yu hanggat hindi siya nakikipagkaibigan. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Shinoo si Yu ng note mula kay Gurren, na ikinairita niya. Pag-alis niya, sinundan siya ni Shinoo, ipinaliwanag na kailangan niyang magsulat ng ulat tungkol sa kanyang pag-uugali. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan at nadatnan nilang binubuli ang kaklase nilang si Yoichi. Noong una ay hindi pinansin ni Yu ang sitwasyon, ngunit nang tawagin ng bully si Yoichi na hayop, hindi niya maiwasang maalala ang malupit na panunuya ng mga vampira. Binalaan siya ni Shinoo na hindi siya tatanggapin ni Gurren kung sasalakayin niya ang mga sibilyan. Bilang isang resulta, siya ay nabugbog at naging bullied na bata na number 2. Habang gumagawa ng mga bagay para sa mga bully, ibinahagi ni Yoichi ang kanyang dahilan sa pagsali sa paaralang militar. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae, na pinatay ng isang vampira habang pinoprotektahan siya. Tahimik na sinabi ni Yu kay Yoichi na siya ay masyadong mahina para sumali sa hukbo, na halos nagpaluha kay Yoichi. Isang pagsabog ang biglang yumanig sa isang kalapit na gusali, at ang mga sirena ay nagbigay ng babala tungkol sa isang tumakas na vampira. Sinabi ni Shinoo sa mga lalaki na humanap ng kaligtasan habang nakikipag-ugnayan siya sa Moon Demon Company. Nagpasya si Yu na patunayan ang kanyang halaga kay Gurren. Ang kanyang puso ay tumibok sa pag-asa at takot, siya ay tumakbo pabalik sa paaralan. Pinulot ang kanyang espada, pumasok siya sa isang silid-aralan, kung saan nakita niya ang vampira na malapit nang isubsob ang kanyang mga pangil sa isang estudyante. Sakto namang namagitan si Yu, at inilipat ng vampira ang kanyang atensyon kay Yu, nagpasya na lang na inumin ang kanyang dugo. Ipinamalas ng vampira ang kanyang hindi kapani-pani walang liksi at lakas, umiiwas sa mga hampas ng espada ni Yu at mabangis na umaatake gamit ang kanyang mga kuko na matatalas. Habang sumusugod ang vampira patungo sa batang babae na una niyang pinuntirya, lumitaw si Yoichi nang wala sa oras, dala ng kanyang bagong katapangan. Hinarap niya ang vampira, ginulo siya at binigyan ng maikling pambungad si Yu para umatake. Ang vampira, na nagalit sa pagkagambala, ay inatake si Yoichi, ngunit hinarang siya ni Yu gamit ang kanyang espada. Hinawakan ng vampira si Yu sa lalamunan at tumalon palabas ng bintana kasama niya. Sa kalagitnaan ng hangin, nagawa ni Yu na saksakin siya sa tiyan, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Ang vampira, bagamat nanghihina, ay kinutya si Yu, sinabing iinuman niya ang kanyang dugo upang mabawi ang kanyang lakas bago dumating ang Moon Demon Company. Habang siya ay naghahanda na gawin iyon, lumitaw si Gurren, itinutok ang kanyang sinumpaang espada sa kanyang puso at tinapos ang kanyang buhay. Nang hilingin ni Yu kay Gurren na papasukin na siya sa kumpanya, sumagot si Gurren na napupuot siya sa mga bata na hindi nakakaintindi sa pagtutulungan ng magkakasama at tumanggi. Noon lang, nakita ni Yoichi si Yu. Niyakap ni Yoichi si Yu, umiiyak dahil sa pag-aalala niya, ngunit napatulog niya si Yu. Sinasabi ni Shinoo na kailangan na ngayon ni Gurren na tuparin ang kanyang pangako dahil nagawa ni Yu na magkaroon ng kaibigan pagkatapos ng lahat, na labis na ikinagulat ni Gurren. Habang walang malay mula sa labanan, napanaginipan ni Yu ang kanyang pamilya mula sa ampunan. Sinabi sa kanya ni Mika na natutuwa silang nagkaroon siya ng kaibigan dahil masyadong masakit ang pamumuhay para sa paghihiganti. Sa wakas ay mapipigilan na ng kanyang pamilya ang pag-aalala sa kanya. Habang naglalakad sila palayo, sinabihan sila ni Yu na huwag umalis at sinigaw niya ang pangalan ni Mika. Inabot niya ang kanyang braso at nagising sa isang kama sa ospital, kasama si Yuchi sa kanyang tabi. Ipinaalam sa kanila ni Shinoo na inaprubahan ng hukbo ang kanilang mga aksyon, at tinanggap na sila ngayon sa Moon Demon Company. Pagkatapos gumaling, handa na si Yu na gawin ang susunod na hakbang bilang miyembro ng Moon Demon Company. Si Gurren, na kinikilala ang kanyang pag-unlad, ay nagpasya na oras na upang bigyan siya ng kanyang sariling cursed beer, isang malakas na sandata na sinapian ng isang demonyo. Sina Yu, Yuchi, at isa pang bata ay sumunod kay Gurren sa ceremonial room kung saan tatanggapin nila ang kanyang cursed beer. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Gurren ang kahalagahan ng seremonya ng kontrata. Ang bawat cursed beer ay naglalaman ng isa sa pinakamalakas na demonyong nakaselyo sa loob,
at kailangan nilang humanap ng paraan upang matanggap ng demonyong ito upang mailabas ang tunay na kapangyarihan ng sandata. Nang magsimula ang seremonya, inabot ni Yu at inilabas ang isang espada na may berdeng talon. Sa isang malatrans na estado, nakita ni Yu ang kanyang sarili na naglalakad sa isang kaharian na puno ng mga ulap. Tahimik ang kapaligiran, ngunit may kakaiba. Narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan at lumingon siya para makita si Mika. Nalilito at naghihinala, hiniling ni Yu na itigil ng demonyo ang panggagaya sa kanyang pamilya. Nagkomento si Mika na naisip niyang maaapektuhan siya ng pagpuntirya sa pinakamahina na bahagi ni Yu, ngunit nagulat siya nang makitang hindi natinag si Yu. Inutusan ni Yu ang demonyo na sumuko at ibigay sa kanya ang kapangyarihang hinahanap niya. Bumuhos ang itim na usok mula kay Mika, na bumagsak, at isang walang anyo na itim na nilalang ang tumaas sa kanyang lugar. Ang demonyo ay nagpapakita ng sarili. Ang demonyo ay nagtatanong kung bakit si Yu ay nagnanais ng kapangyarihan. Sumagot si Yu na ito ay para sa paghihiganti at dahil nawalan siya ng pamilya. Sinasabi ng demonyo na maaari itong magbigay sa kanya ng walang limitasyong kapangyarihan para sa paghihiganti, ngunit biglang, naputol ang boses ng isa pang ulila, na nagsasabing hindi ito sapat. Lumingon si Yu upang makita ang walang buhay na mga katawan ng kanyang pamilya sa ampunan na nakahandusay sa lupa. Tinanong ng mga bata si Yu kung iiwan ba niya ulit ang mga ito, at itinanong kung makatarungan ba na siya lang ang nagkakaroon ng mga kaibigan at mamuhay ng masaya. Ngunit iginiit ni Yu na hindi niya nakakalimutan ang mga ito. Sinisigawan niya ang demonyo na huminto at humihingi ng kapangyarihan na protektahan ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Umayag ang demonyo na sundan si Yu hanggat nananatiling malakas ang kanyang puso, ngunit nagbabala ito na sasakupan nito ang kanyang katawan kung makakaramdam ito ng anumang kahinaan. Ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang Asuramaro, at ipinahayag na mayroong isang bagay sa loob ni Yu na hindi na tao, malamang dahil sa eksperimento. Pinayuhan ni Asuramaro si Yu na huwag magtiwala sa mga tao, dahil maaari silang maging mas nakakatakot kaysa sa mga demonyo o vampira. Nagising si Yu mula sa kawalang malay, hawak ang demonyong espada. Habang pinagmamasdan ni Yu ang kanyang mga kasamahan, napagtanto niya na matagumpay na natapos ni Kimizuki ang kanyang pagsubok, ngunit nakikipaglaban pa rin si Yoichi sa kanyang demonyo. Biglang sumabog ang isang malakas na putok, at napuno ng ulap ng alikabok ang hangin. Ipinaliwanag ni Gurren na nabigo si Yoichi, at sinasapian na siya ng demonyo. Nakita nila si Yoichi, na ngayon ay nagbagong anyo na sa matalas na mga kuko, matulis na ngipin, maliliit na sungay, mga marka sa ilalim ng kanyang mga mata, at hiwa ng mga pupil. Nagrereklamo tungkol sa pagiging istorbo ng mga tao, nagpakita siya ng malaking berdeng pana. Inutusan ni Gurren sina Yu at Kimizuki na patayin siya, ngunit hindi sumang-ayon si Yu, na pinatalsik ang pana mula sa mga kamay ni Yoichi. Ipinaalala ni Gurren kay Yu na ang demonyo ang nasa loob ni Yoichi, hindi ang sandata. Samantala, binalikan ni Yoichi ang isang masakit na alaala ng sinabi ng kanyang kapatid na babae na manatiling nakatago sa ilalim ng kama habang isinasakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapanatili itong buhay. Pagod na sa pagtatago, ipinahayag niya na gusto niya ng kapangyarihan na protektahan ang kanyang mga kaibigan at sirain ang kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, nagawa niyang talunin ang demonyo at ipasa ang pagsubok. Dahil sa emosyon, tinalikuran ni Yoichi ang pana at tumakbo kay Yu, niyakap siya ng mahigpit. Kinikilala ni Gurren ang talento ni Yoichi, ngunit binanggit niya na ang pagkakasala ay humina sa kanyang kalooban na mabuhay. Hinihikayat niya si Yoichi na bitawan ang paghihiganti at tumuon sa pamumuhay upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Bumaling kay Yu, sinabihan siya ni Gurren na kalimutan ang tungkol sa kanyang lumang pamilya at yakapin ang bagong pamilya na ito, habang ipinapakita na bubuo sila ng isang squad na pinamumunuan ni Shinoe. Sa lahat ng tatlong lalaki na nakuha ang kanilang mga cursed gear at nagpakita ng pagtutulungan ng magkakasama, nagpasya si Gurren na ipadala sila bukas sa frontline upang labanan ang mga vampira na nagbabalak na kunin muli ang lungsod ng Shinjuku. Kinabukasan, habang ang cargo truck ay malapit na sa larangan ng digmaan, ang driver ay nag-anunsyo na sila ay darating sa loob lamang ng 15 minuto. Ang grupo ay naghahanda para sa nalalapit na laban. Si Shinoe, gayunpaman, ay nagpapakita na sila ay kasalukuyang masyadong mahina upang maging tunay na gamitin sa mga frontline. Sa pagsisikap na palakasin ang kanilang lakas, ipinakilala niya sila sa isang hanay ng mga magic pill. Ipinaliwanag ni Shinoe na ang mga tabletang ito ay magpapahusay sa kanilang pag-synchronize sa kanilang mga demonyo, na magpapalakas sa kanilang mga kakayahan. Ang pag-inom ng isang tableta ay nagpapataas ng lakas ng isang gumagamit ng 1.5 beses, habang ang 2 tableta ay nagde-double nito.
Gayunpaman, binabalaan niya sila na kung iinom sila ng 3 tableta, ang kanilang mga panloob na organs ay masisira, na magdudulot ng matinding pinsala o kamatayan. Ang bawat tableta ay tumatagal ng 15 minuto, ngunit iniiwan ang gumagamit na lubhang mahina kapag ang mga epekto nito ay nawala. Tinatanong ni Yu si Shinoa kung ito ba ang tunay na paraan para magamit ang kapangyarihan ng Cursed Gear. Inamin ni Shinoa na ang pagmaster ng Cursed Gear ay nangangailangan ng dedikadong pagsasanay. Sa kasamaang palad, kapos sila sa oras, at ang mapanganib na diskarte na ito ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon na gumawa ng pagbabago sa paparating na labanan. Pagdating sa kanilang destinasyon, nakita ng grupo si Gurren na naka-corner at walang pagtatanggol, na nakaharap sa isang nagbabantang vampira. Mabilis na inutusan ni Shinoa ang kanyang squad na uminom ng mga tableta para palakasin ang kanilang lakas, iligtas si Gurren, at pagkatapos ay umatras. Ang koponan ay sumusunod sa kanyang utos, sabik na iligtas ang kanilang pinuno. Habang papalapit sila, lumalala ang sitwasyon ng si Gurren ay nasaksak ng vampira. Galit na galit sa nakita, sinigawan ni Yu ang vampira na lumayo kay Gurren. Siya ay sumusugod patungo sa kaaway, at may determinasyon, itinulak niya ang kanyang Cursed Gear sa dibdib ng vampira. Nagtama ang mata ng dalawa, at biglang napalitan ang ekspresyon ni Yu, mula sa galit na naging gulat. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Natigilan sa pagkabigla si Yu nang napagtantong sinaksak niya si Mika, ang matagal nang nawawalang kaibigan noong bata pa siya. Biglang inutusan ni Gurren si Yu na gamitin ang Blade Curse at patayin si Mika, ngunit hindi madala ni Yu ang kanyang sarili na sumunod. Sinubukan ni Gurren na atakihin si Mika mismo, ngunit mahusay na naiwasan ni Mika ang atake. Sinuntok ni Gurren si Yu dahil sa kanyang pagsuway, ngunit humingi ng tawad si Yu at ipinaliwanag ang koneksyon niya kay Mika. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, nakaramdam si Yu ng matinding pagkakasala dahil sa pag-iwan kay Mika sa nakaraan. Samantala, pinag-usapan ni Mika at Ferid, isang vampira, kung ano ang gagawin kay Yu habang dumarating ang mga noble vampire sa eksena. Nang makita ang panganib, inutusan ni Gurren ang lahat na umatras, ngunit ang pagtakas ni Yu ay hinarang ni Ferid. Tinutuya ni Ferid si Yu, nagtatanong kung gusto niyang maglaro, na nag-trigger ng masasakit na alaala ni Yu ng vampirang pumatay sa kanyang pamilya. Sa sobrang galit, inatake ni Yu si Ferid, ngunit hindi ito matagumpay na talunin siya. Habang lumalala ang sitwasyon, nag-aalok si Mika na tulungan si Yu na makatakas sa mga vampira, na hinihimok siyang iwanan ang lahat. Naguguluhan, tinanong ni Yu kung bakit kasama ni Mika si Ferid, ang pumatay sa kanilang pamilya. Tinalikuran ni Mika ang mga alalahanin ni Yu at niyakap siya, ipinaliwanag na sinasamantala ng mga tao si Yu para sa kanilang sariling layunin. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Mika, tumanggi si Yu na iwanan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang lingunin ni Yu ang kanyang mga kaibigan, nakita niyang umiiyak si Shinoa habang siya ay nakagat sa leeg ng isang vampira. Ang emosyonal na sakit ni Yu ay nag-trigger ng pagbabago sa loob niya. Ang kanyang kaliwang mata ay namumula at ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha habang siya ay pumasok sa isang malawalang malay na estado. Sa kawalan ng ulirat na ito, nakatagpo ni Yu si Asura Maro sa isang gintong plane. Pinaghihinalaan niya na sinusubukan niyang angkinan siya, ngunit itinanggi niya ito, ipinaliwanag na natatakot siya sa halimaw na nasa loob niya, na tila isang Diyos na nagdadala ng paghatol sa mundo. Sa mystical vision na ito, nakikita ni Yu ang 7 malalaking trompeta at mga anghel na umuusbong mula sa nagniningning na mga sinag ng liwanag. Binalaan siya ni Asura Maro na huli na ang lahat, at ang hindi tao na bahagi niya ay malapit ng magwala. Bumalik sa realidad, nagsimulang magbago si Yu, na ang isang mata ay naging ganap na itim at isang tumutulo, parang sanga na istruktura na tumutubo mula sa kanyang balikat. Si Mika ay nanunood ng may takot habang ang pagbabago ay nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang takot sa mga tao. Sinubukan niyang kausapin si Yu, ngunit inatake lamang siya ni Yu, na sinisira ang isang gasolinahan sa proseso. Si Crowley, isang makapangyarihang vampira na nakakagat kay Shinoa, ay lumapit kay Yu. Ibinato ni Yu ang kanyang espada kay Crowley nang may napakalakas na lakas, sinira ang ilang gusali at nag-iwan ng napakalaking crater sa kanyang likuran. Napakalaki ng pagkawasak, at hindi maiwasan ng mga nanunood na mamangha at matakot sa sobrang lakas na taglay ni Yu. Si Crowley, sa una ay hindi nabigla sa mga pag-atake ni Yu ngunit mabilis niyang napagtanto ang panganib na kinaroroonan niya. Si Yu, na ngayon ay natupok ng galit, ay ipinatawag ang kanyang Cursed Gear at ginamit ito upang lumunin si Crowley sa isang matayog na haligi ng kadiliman. Sa tuktok ng kolum na kasing laki ng gusali, isang halo ng liwanag ang nabubuo at pagkatapos ay lumalawak, pababa sa istruktura.
Habang ang liwanag ay umabot sa ibaba, binalot nito ang buong madilim na bagay, na nagiging sanhi ng pagkinang at pagkatapos ay sumabog sa hindi kapani-paniwalang lakas. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Yu si Shinoa at lumapit sa kanya, natupok ng pagnanais na lipulin ang lahat ng makasalanan. Habang inaatake siya, tumalon si Mika sa harapan, isinakripisyo ang sarili para protektahan si Yu mula sa karagdagang sakit sa puso. Sigaw ni Gurren kay Shinoa na iligtas pa niya si Yu mula sa kanyang kasalukuyang estado. Desperado, lumukso siya patungo sa kanya at niyakap siya, na nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa normal. Si Yu sa wakas ay lumabas sa kanyang transformed state, umubo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Sa nakakaiyak na yakap, kumapit si Shinoa kay Yu, habang sinusumpa ni Mika ang mundo ng mga tao. Sa gitna ng isang malawak na crater, ang malamig na mga daliri ni Ferid ay humawak sa leeg ni Gurren. Umaalingaw ang kanyang tawa, na ipinapahayag sa halimaw ang kanyang lihim na sandata. Walang kwenta, nginisian ni Ferid, ngunit ang mga mata ni Gurren ay kumikinang sa tagumpay. Isang pagkaantala lamang para sa mga vampira ang kanilang layunin. Mula sa malayo, naagwa ng matalas na mata ni Shinya Hiragi ang atensyon ni Ferid. Hinihila ng kanyang daliri ang gatilyo ng Byakumaru, isang sandata na kahit isang Gundam ay hindi kayang pantayan. Tatlong ethereal na puting tigre, na nababalot ng asul na apoy, ang lumukso upang sundin ang utos ng kanilang master. Huwag mong atakihin si Gurren, utos niya. Ang pag-atake niya kay Ferid ay nag-iiwan sa kanya ng hindi nasaktan ngunit para lamang sa isang gasgas. Pagkatapos, mula sa mga anino, lumitaw ang mga mandirigma ng tao. Si Kureto Hiragi ay humakbang pasulong, ang kanyang paghamak kay Gurren ay kasing lamig ng dulo ng kanyang espada. Sinabi niya na, nagawa mo ng maayos, para sa isang karakter sa background, naghahanda na mamuno. Malinaw ang kanyang mga utos, sakupin ng mga maharlika, ipakita sa mga vampira ang galit ni Hiragi, ng mga tao, at ng Japanese Imperial Demon Army. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, nagsimula ang pag-atake. Pagkatapos, naalala ni Shinoa ang nakaraang labanan at ang pagbabago ni Yushiro habang naglalakad siya sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa isang restricted area na binabantayan ng mga sundalo. Inihayag ni Shinoa ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Vampire Extermination Unit ng Japanese Imperial Demon Army. Binanggit ng mga sundalo na isa itong lab kung saan nag-eeksperimento sila sa mga nahuli na vampira. Upang makakuha ng access, ipinakita ni Shinoa ang kanyang family crest sa isang pocket watch, na nagpapahintulot sa kanyang pagpasok. Pumasok siya sa isang laboratorio na puno ng mga siyentipiko na nagsusuri ng mga bote ng dugo. Si Gurren ay nasa isang opisina na nangangasiwa sa kanila. Hinarap ni Shinoa si Gurren, nagtanong tungkol sa pagbabago ni Yu at ang espesyal na gamot na ibinigay niya sa kanya. Tinutokso ni Gurren ang kanyang damdamin at iniiwasang magbigay ng malinaw na sagot. Nagtatanong siya kung paano mabubuhay ang mga tao sa isang mundo na may mga horsemen at mga vampira, at binanggit niya ang mga sakripisyo ng kapatid ni Shinoa para sa Cursed Gear. Namumula si Shinoa nang tinanong kung crush niya si Yu. Inutusan siya ni Gurren na umalis at sinabing mawawala ang gamot sa loob ng 5 araw, at magigising si Yu. Nakaupo si Shinoa sa tabi ng hospital bed ni Yu, nag-aalala at umaasang magising siya kaagad. Hinawakan niya ang kamay nito ngunit itinanggi niya na may crush siya. Sa isang flashback, galit si Mika sa mga tao sa panahon ng labanan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Ferid, ngunit gustong iligtas ni Mika si Yu. Iniisip ni Ferid na ang mga pagnanasa ng mga tao ay kasuklam-suklam at hindi niya kayang iligtas si Yu ngayon. Niyakap ni Shinoa si Yu, at nagalit si Mika. Tinanong ni Ferid kung galit si Mika sa mga tao, ngunit sinabihan siya ni Mika na tumahimik. Nagtataka si Ferid kung ano ang kahihinatnan ni Mika, ngunit kailangan nilang umalis. Hinawakan ni Ferid ang balikat ni Mika, at sinigawan siya ni Mika na bumitaw. Hinawakan ni Ferid ang leeg ni Mika, at nilingon ni Mika si Yu. Sa kasalukuyan, si Mika ay nasa loob ng isang transparent na lalagyan, hubot-hubad at may luha sa kanyang mga mata. Ang isang elektronikong boses ay nag-aanunsyo na ang sumpa na detoxification ay tapos na, at ang lalagyan ay bumukas, na naglalabas ng singaw. Nagising si Mika at pinunasan ang kanyang mga luha, na pagtantong hindi pa siya umiiyak simula nang maging vampira siya. Nagbihis sina Mika, Lacus, at Rene. Nagrereklamo si Lacus tungkol sa kanilang mahirap na sitwasyon dahil sa isang tao. Tinanong niya si Mika tungkol sa kanyang pinsala dahil mas nasaktan siya. Hindi siya pinapansin ni Mika, at nagtataka si Lacus kung bakit hindi na naman siya pinapansin ni Mika. Nagtatanong si Rene tungkol sa halimaw na nakasalubong nila.
Ipinaliwanag ni Lacus na ang Progenitor Council ay nababahala tungkol sa mga tao na nag-aaral ng isang ipinagbabawal na enchantment na tinatawag na Seraph of the End. Ang pag-atake sa Shinjuku ay dapat nakunin ang isang bagay na may kaugnayan dito, ngunit hindi nila alam kung nagtagumpay sila dahil si Lord Ferid ang namumuno, at hindi nila mahuhulaan ang kanyang mga aksyon. Hinala ni Lacus na may koneksyon si Mika at ang halimaw, at maaaring iyon ang dahilan kung bakit si Mika ang paborito ni Reyna Cruel. Gusto nilang malaman kung sino talaga si Mika kahit hindi siya sumasagot. Huminto si Mika sa hindi pagpansin kay Lacus at Rene, malungkot na inamin na isa lang siyang pangit na vampira, na ikinalito ni Lacus. Isang anunsyo ang tumawag kay Mika sa Royal Audience Chamber, kung saan gustong makita siya ni Third Progenitor Cruel. Biro ni Lacus na ipinatawag ng Reyna ang kanyang alaga na si Mika, at umalis si Mika. Sa isang gabi, nagising si Yu sa kanyang kama sa ospital na gumaling ang kanyang mga sugat. Si Yoichi, na natutulog sa malapit, ay natuwa na si Yu ay nagising. Tinanong ni Yu kung ano ang nangyari, at niyakap siya ni Yoichi, sinabi niyang ipapaalam niya sa lahat. Mabilis na tiningnan ni Yu kung okay ang lahat, ngunit tiniyak sa kanya ni Yoichi na siya lang ang malubhang nasugatan at nakoma sa loob ng 7 araw. Pagkaalis ni Yoichi, gamaan ang loob ni Yu na okay na ang lahat. Iniisip niya kung totoo nga ba ang buhay ni Mika o isang panaginip lang at naging napakasaya niya na nagsimula siyang umiyak. Pumasok si Shinoa at pabirong tinawag siyang crybaby, ngunit tiniyak niya sa kanya na okay lang umiyak nang nalaman niyang buhay pa ang kanyang pamilya. Natutuwa siyang nagising ito at umupo sa tabi niya. Tinanong ni Yu si Shinoa kung ano ang nangyari at inamin na hindi niya maalala. Siya ay mapaglarong tinutukso, na sinasabing inaantok siya at nakatulog sa gitna ng larangan ng digmaan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shinoa na biglang nawala ng malay si Yu, at halos matalo ang kanilang mga unit. Sa kabutihang palad, ang pangunahing unit na pinamumunuan ni Kureto at Shinya Hiragi ay dumating sa tamang oras upang suportahan sila. Nagawa nilang pumatay ng maraming normal na vampira ngunit hindi nila matalo ang mga maharlika. May mga nahuli na vampira, ngunit marami ang nakatakas. Gustong malaman ni Yu ang tungkol kay Mika, kaibigan man siya o kalaban. Basta masaya siya hanggat buhay si Mika. Sinabi sa kanya ni Shinoa na si Mika ay kinuha ng mga vampira, at nagpasalamat siya sa kanya. Inutusan niya itong huwag umalis sa ospital at huwag sundan ang mga vampira ng mag-isa, at pumayag siya. Sa isang flashback, pagkatapos ng isang labanan, ang squad ay umatras sa isang pansamantalang base, iniwan si Shinoa na mag-isa sa kanyang mga tuhod. Iniisip niya si Yu, Mika, at ang kanilang pamilya. Pinutol ni Yu ang kanyang iniisip, pinasalamatan siya sa pag-aalala sa kanya. Napansin ni Yu ang isang benda sa leeg ni Shinoa at lumapit ito upang makita ito. Namumula si Shinoa ngunit ipinaliwanag niya na ininom ng mga vampira ang kanyang dugo. Pumasok si Mitsuba sa silid at nagalit, iniisip na may iba pang nangyayari sa pagitan ni Yu at Shinoa. Ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at si Mitsuba ay may kagat din sa kanyang leeg, na tinatanong ni Yu. Bumukas ang ilaw, at sinabihan ni Kimizuki si Mitsuba na tumahimik sa ospital. Pumasok si Yoichi kasama niya. Sumigaw si Mitsuba kay Kimizuki, ngunit hindi niya ito pinansin at tiningnan si Yu, na mukhang maayos. Nagpasalamat si Yu, ngunit itinanggi ni Kimizuki na nag-aalala siya. Inaasar ni Shinoa si Kimizuki dahil sa pagmamalasakit kay Yu kanina kaya namula siya at tinanggihan ito. Sinasabi ni Yoichi na totoo ito. Humihingi ng paumanhin si Yu sa pag-aalala sa lahat ngunit natutuwa silang lahat ay buhay. Sumasang-ayon ang Shinoa squad na kailangan pa rin niya ng medikal na atensyon. Iginiit ni Yoichi na si Yu ay isang mabuting tao sa simula. Nagpasya silang magpahinga hanggang sa tuluyang gumaling si Yu at nangakong hindi magmadaling iligtas si Mika. Umalis si Kimizuki para kumuha ng inumin, at tinukso siya ni Shinoa tungkol sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Sumama sa kanya si Yoichi. Tinutukso ni Shinoa si Mitsuba, ngunit itinuro niya na walang ginagawa si Shinoa, na sinasabing okay lang dahil siya ang pinuno ng squad. Sa Royal Audience Chamber, tinitingnan ni Queen Cruel si Mika, na nakaupo sa harap niya. Si Lacus at Rene ay nakaupo sa magkabilang dulo ng isang bench sa Sanguinum. Kumakain ang Gurren squad sa isang cafeteria na wala si Gurren, napapaligiran ng mga sundalo. Si Crowley Usford ay nakaupo sa isang upuan, umiinom ng dugo mula sa isang baso ng alak. Naglalaro ng chess sa sahig sina Chess Bell at Horn Schooled. Si Shinya Hiragi ay nagbabasa ng libro sa pamamagitan ng lamplight. Si Kureto Hiragi ay tumitingin sa bintana sa kanyang opisina sa nasirang Shinjuku.
Ang mga papel para sa proyektong Surf of the End, na may ulat ng pagsusuri ay nakalagay sa isang mesa sa tabi ng isang espada. Umalis sina Shino at Mitsuba sa kwarto ni Yu. Tumayo si Yu, isinara ang isang bintana, at iniisip kung paanong walang namatay sa kanyang mga kaibigan, at buhay pa si Mika. Iniisip niya si Mika at pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat hanggat nabubuhay si Mika. Samantala, tinitingnan ni Mika ang buwan mula sa ilalim ng lupa sa Sanguinem, iniisip si Yu. Sina Yu at Mika ay parehong nangangako sa kanilang sarili na ililigtas ang isa't isa. Pinirmahan ni Gurren ang isang ulat sa Ingles tungkol sa labanan. Pinahinto niya ang record player at sinarado ito. Sa ibabaw, si Ferid Bathori ay namangha na maayos ang takbo ng mga plano nila ng partner niya. Sinabi niya na ang mga pagnanasa ng mga tao ay nawawalan ng kontrol, at ang mga vampira ay kumikilos ng mayabang. Inaabot niya ang research data sa kanyang partner. Mukhang seryoso ang partner niya, at habang sinusubukang sabihin ni Ferid ang isang bagay, sumara ang pinto sa rooftop, at umalis ang partner niya. Sina Shino at Gurren ay may practice fight sa isang abandonadong lugar. Tinukso ni Gurren si Shino tungkol sa hindi niya kayang patayin siya, sa kabila ng pagpatay niya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Mahiro. Tinanong ni Shino si Gurren tungkol sa paggamit kay Yu at kung ito ay may kaugnayan kay Mahiro. Ibinunyag ni Gurren na nasa loob niya si Mahiro, ngunit hindi niya ito sinapian. Iniiwasan niyang magbigay ng karagdagang sagot at iniwang bigo si Shino. Maya-maya, nahanap ni Shino si Yu sa library. Pagod siya at nakatingin sa mga libro. Sinabihan siya ni Shino na magpahinga, ngunit iginiit niyang ayos lang siya. Siya ay mapaglarong tinutukso tungkol sa pagtingin sa hindi naaangkop na mga bagay. Tinatalakay nila ang paggawa ng mga tao sa mga vampira, at tinanong ni Shino kung gusto ni Yu na gawing tao si Mika. Sabi ni Yu, masaya lang siya na buhay si Mika at hindi paghihiganti ang kanyang pinagtutuunan ngayon. Inamin ni Shino na hindi niya alam kung paano gawing tao ang mga vampira at sinabi niyang matured na si Yu. Isang boses sa intercom ang tumawag kay Yu sa unang opisina, at binalaan siya ni Shino tungkol sa makapangyarihang pamilyang Hiragi. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mataas na ranggo sa loob ng pamilya. Sa labas ng library, nakita ni Yu si Gurren, na nagkwento sa kanya at inaangkin ang pagmamay-ari sa kanya. Binabalaan ni Gurren si Yu na huwag maging masyadong palakaibigan sa pamilyang Hiragi. Hindi siya pinansin ni Yu at nagtungo sa unang opisina, kasama si Gurren na sumusunod at iginiit ang kanyang autoridad. Sumama si Mitsuba kay Yu sa isang elevator at nagkwento tungkol sa kanyang promosyon, na nakakaramdam na hindi siya karapat-dapat dahil sa background ng kanyang pamilya. Kinomfort siya ni Yu at pinasalamatan siya sa paniniwala sa kanya. Umakyat siya upang salubungin ang mga Hiragi, habang pinuntahan ni Mitsuba si Shino at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa kanyang promosyon. Sa pagpasok ni Yu sa isang madilim na silid, ang isang spotlight ay nagpapakita ng isang vampira na umaatake sa kanya. Tinalo niya ang vampira sa isang indayog ng kanyang espada. Sina Kureto, Shinya, at Aoi ang kasama niya sa kwarto. Sinubukan ni Kureto ang swordsmanship ni Yu at hindi inaasahan ang kanyang sumpa. Sinubukan ni Yu na umatake mula sa likuran, ngunit hinarang siya ni Aoi. Pagkatapos ay sinubukan ni Shinya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Yu sa mga pangmalayuang pag-atake, at nanalo si Shinya. Ipinaliwanag niya na si Yu ay hindi nasanay ng maayos para sa naturang labanan. Inihayag ni Shinya na kapwa sila ni Yu ay pinaghihinala ang mga espiya ng vampira. Itinanggi ni Yu ang pagiging isang espiya, ngunit inutusan siya ni Kureto na pumunta sa ibang silid, at dinala siya ni Aoi doon. Sa isa pang silid, ang mga kaibigan ni Yu na sina Yoichi at Sheiho ay nakatali sa mga upuan sa likod ng bintana. Pinagbantaan sila ni Kureto na kunin ang katotohanan kay Yu. Tinanong ni Kureto si Yu tungkol sa kanyang nakaraan at inakusahan siya bilang isang eksperimento para sa Haikuya sect. Pinahirapan ang mga kaibigan ni Yu habang si Kureto ay humihingi ng mga sagot. Naaalala ni Yu ang kanyang pagkabata at ang mga tanong na wala siyang kasagutan. Gusto ni Kureto na si Yu ang magtrabaho para sa kanya, ngunit hinihiling ni Yu na palayain muna ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang mahihirap na sandali, pinaalis ni Kureto si Yu, at si Shinya ay nagbigay ng kanyang opinyon. Sa labas, naghihintay sa kanya sina Shino, Mitsuba, at mga kaibigan ni Yu. Humingi ng paliwanag si Yu kay Gurren, na umamin na iniligtas niya si Yu dahil may halaga siya. Tinanong ni Yu kung maililigtas din ba ni Gurren si Mika, at sinabi ni Gurren na lahat sila ay pamilya, at magtutulungan silang iligtas siya. Nangako si Gurren na tuturuan si Yu kung paano gamitin ng tama ang kanyang cursed gear.
Sa sanguinem, si Mika ay nasa sakit at pinuntahan si Ferid. Iminungkahi ni Ferid na dapat uminom si Mika ng dugo ng isang bata para matigil ang pagtanda. Ipinaalala ni Mika kay Ferid ang mga alituntunin ng lungsod at sinabihan siyang palayain ang bata. Inimbitahan ni Ferid si Mika sa isang pulong ng Progenitor Council, at pagkatapos ay iniwan niya si Mika na nagdurusa sa kalye. Sa gabi, sina Yu, Shinoo, Kimizuki, at Mitsuba ay sinasanay ang kanilang demon weapon affinity sa labas sa mga abandonadong gusali. Hiniling ni Yu sa kanyang demonyong si Asura Maro na eposes siya, ngunit sa mababang antas lamang, dahil ang mas mataas na antas ay nangangailangan ng dugo. Si Yoichi, na nakapatong sa poste ng lampara, ay nananatiling alerto sa panganib. Nakita niya ang 5 horsemen ni John na papalapit at mabilis na natalo ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihang Gekun. Ipinaliwanag niya na ang pakikipag-usap sa kanyang demonyo sa kanyang pagtulog ay nagpapahusay sa kanyang mga kakayahan. Habang nagsasanay si Yu, inutusan niya ang kanyang espada na inumin ang kanyang dugo, na humahantong sa pagposes ng demonyo. Nanghihina siya habang nakabantay ang team. Habang walang malay si Yu, tinanong ni Kimizuki si Shinoo tungkol sa interogasyon ng pamilya Hiragi. Inamin ni Shinoo na minamanipula niya si Yu para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Pumayag si Kimizuki na sundin ang mga utos, kahit na hindi siya sumasang-ayon, ngunit gusto ni Yoichi ng katapatan at nangakong ibabahagi niya ang nalalaman niya kay Yu mamaya. Sa isip ni Yu, binalikan niya ang kanyang nakaraan kung saan tinawag siyang halimaw ng kanyang mga magulang at pilit siyang sinasaktan. Nakita niya ang walang buhay na mga katawan ng kanyang pamilya sa ampunan sa labas ng apartment, at sinaksak siya ng kanyang ama, na tinawag siyang duwag. Sa isip ni Yu, sinubukan ni Asura Maro na sirain siya ng isang masakit na alaala ng kanyang nakaraan, ngunit nananatiling determinado si Yu na tuparin ang kanyang pangako at nalampasan ang ilusyon. Nakaharap siya sa isang aparisyon ng batang Mika at inabot ito sa kanya, na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na iligtas at makasama muli si Mika. Nagising si Yu sa totoong mundo, pakiramdam na binigyan ng kapangyarihan ng suporta ng kanyang team. Sa sanguinem, dumalo si Ferid sa isang pulong kasama si Cruel at mga miyembro ng konseho ng Progenitor. Tinalakay nila ang insidente noong labanan sa Shinjuku at ang pagtatangka ng mga tao na armasen ang Seraph of the End. Ipinatawag ni Ferid si Mika at ipinakita ang isang recording ng pagbabago ni Yu. Ang ilang miyembro ng konseho ay nagpahayag ng pagkabigla, at iminumungkahi ni Ferid na baka si Lestkar, isang ikatlong ninuno mula sa Europa, ay maaaring maging susunod na pinuno ng Japan. Plano ni Cruel na ipadala ang kanyang pinakamalakas na unit upang harapin ang pagtitipon ng Japanese Imperial Demon Army sa North. Natapos ang pulong sa isang miyembro ng konseho na nagtatanong tungkol sa batang lalaki na nakatayo sa likod ni Ferid. Pagkatapos ng pulong, galit na galit si Cruel kay Ferid sa pagdadala kay Mika sa konseho ng Progenitor, ngunit nagbanta si Ferid na ilantad ang kanyang mga lihim kung siya ay masaktan. Sila ay nag-aatubili na sumang-ayon na maging kakampi. Ang koponan ay nagpatuloy sa kanilang pagsasanay, at si Kimizuki ay nahaharap sa isang mas mahigpit na posesyon. Ang kanyang demonyo, si Kisekayo, ay tinutuya siya at ipinakita sa kanya ang isang masakit na alaala ng pag-iwan sa kanyang may sakit na kapatid na babae, si Mirai, sa likod dahil sa kakulangan ng pagkain. Sa alaala, ang isa sa mga lalaki ay nag-alok kay Kimizuki ng kutsilyo, na nagmumungkahi na dapat niyang hayaang mamatay si Mirai. Nagulat at natakot, nagkulong si Kimizuki sa kanyang apartment para bantayan siya. Sa ilusyon, hiniling ni Mirai sa kanya na patayin siya, tinutukso siya sa ideya ng kalayaan mula sa kanyang mga responsibilidad. Naririnig ng demonyo, ang appearance ni Mirai, ang panloob na pag-iisip ni Kimizuki ng pakiramdam na nabibigatan sa pag-aalaga sa kanya. Napagtanto ni Kimizuki na naisip din niyang maging malaya mula sa sakit ng kanyang kapatid na babae at nakikipagpunyagi sa pagkakasala. Bumangon si Mirai mula sa kama sa ilusyon at nagpasalamat sa kanya para sa wakas ay natapos ang kanyang paghihirap, na nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Kimizuki. Sinasalamin ni Kimizuki ang pagiging di makasarili ni Yu at kung paano niya isasapanganib ang kanyang buhay para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya, kahit na hindi sila pamilyang may kaugnayan sa dugo. Pakiramdam niya ay mas mabuting tao siya sa mga katangian ni Yu kaysa sa kanyang sarili. Sa ilusyon, ginugulat ni Kimizuki ang demonyo sa pamamagitan ng pagbaling ng kutsilyo sa kanyang sarili sa halip na sa kanyang kapatid na babae, na tinapos ang pagsubok gamit ang kanyang panloob na lakas. Pagkatapos magising, hinamon ni Kimizuki si Yu gamit ang kanyang pinahusay na kapangyarihan ng demonyo, at pareho nilang ipinakita ang kanilang mga na-upgrade na kakayahan.
Nag-summon si Kimizuki ng isang lumulutang na kabaong na nagbibilang pababa sa 0, na nagdaragdag sa tindi ng pagsasanay. Ginagamit ni Yu ang kanyang pinalakas na kapangyarihan ng demonyo upang lumikha ng isang arco ng mga lumulutang na espada ng katana, na ikinagulat ni Kimizuki. Pinalihis niya ang mga naka-airborne na espada na itinutulak sa kanya, na ang ilan ay sumasabog kapag nadikit sa mga bagay sa paligid. Sinabi ni Shino na lahat ng tatlong may hawak ng itim na armas ay nagpakita ng mga natatanging kakayahan na lampas sa kanilang mga antas ng pagsasanay. Nagtataka siya kung saan sila natagpuan ni Gurren at pinaghihinalaan niya na maaaring itinatago ni Gurren ang kanilang mga detalye mula sa mas mataas na ranggo ng mga opisyal at maaaring may naganap na eksperimento sa tao. Nang maglaon, tinitingnan ni Shino at Mitsuba ang kanilang mga file at kasaysayan, na parehong tinanggal. Nag-aalala sila tungkol sa posibilidad ng mga nakatagong lihim sa loob ng hukbo at pakiramdam nila ay hindi handa sa susunod na mangyayari. Natatakot sila na may masamang mangyari. Ang batang nakausap kanina ni Ferid Bathori ay nakikitang gumagala sa Sanguinum, ang Vampire City. Nagpadala siya ng mensahe sa isang carrier na kalapati kay Aoi Sango sa wasak na lungsod, at binasa ni Kureto Hiragi ang tala at inutusan si Gurren na dalhin sa kanya. Samantala, sina Yu, Kimizuki, at Yoichi ay nakikipagkita kina Shino at Mitsuba para sa almusal. Nakarinig sila ng kaguluhan sa kusina at nakita nila sina Shino at Mitsuba na nagtatalo sa isang nagninangas na kawali. Ipinakita ni Kimizuki ang kanyang husay sa pagluluto sa pamamagitan ng paggawa ng mga omelet. Inihayag ni Shino ang dalawang mahahalagang bagay na dapat pag-usapan. Una, maaaring bahagi siyo ng eksperimento ng tao at nawala ng kontrol sa labanan, sinusubukang saktan si Shino. Pangalawa, hindi sigurado si Shino kung totoong kakampi nila si Gurren. Ipinagtanggol ni Yu si Gurren, ngunit naisip ni Shino na maaaring ginagamit niya ang mga ito sa lahat ng panahon, lalo na si Yu. Iniisip ni Mitsuba na maaaring nakikita sila ni Gurren bilang mga kasangkapan upang mapabilib ang kanyang mga superior, ngunit maaaring may mas malaking nangyayari. Nagulat sina Kimizuki at Yu sa bagong impormasyong ito. Naniniwala si Shino na kailangan nilang magpasya kung magtitiwala kay Gurren o hindi, isinasaalang-alang ang posibilidad na minamanipula niya sila. Maaari silang makita bilang mga traidor kung susundin nila si Gurren at ginagamit niya ang mga ito bilang sandata, kahit na sumusunod lamang sila sa utos. Tumugon si Gurren sa panawagan ni Kureto at pinuntahan siya sa bubong ng isang gusali sa Shinjuku. Doon, nakita niya ang tatlong vampirang nakakadena sa isang itim na side. Kinumpirma ni Kureto na isa itong eksperimento sa Cursed Gear para gawing demonyo ang mga vampira at gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Naiinis si Gurren sa pagtrato sa mga nagugutom na vampira. Tinatanong ni Kureto kung paano nakahanap si Gurren ng tatlong itim na prospect ng demonyo. Itinanggi ni Gurren ang anumang pagkakasangkot sa eksperimento ng tao ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kureto. Umalis si Gurren, ngunit hinala ni Kureto na maaaring nagpaplano siya ng kudeta. Hinahamon ni Gurren si Kureto, sinabing kaya niya itong talunin kung gugustuhin niya. Nagtitiwala si Kureto kay Gurren dahil sa kanyang mga emosyon, tulad ng pag-ibig, pagkakaibigan, at karangalan, na sa tingin niya ay malabong ipagkanulo siya nito. Inihayag ni Kureto ang kanyang dakilang layunin na mabawi ang mundo mula sa pamumuno ng mga vampira. Gusto niyang sirain ang bawat huling vampira sa Japan at durugan ang mga organisasyon ng tao upang kontrolin ang mundo sa ilalim ng hukbo ng demon. Plano niyang magsimula sa pamamagitan ng pagpuksa sa 25 maharlikang vampira sa Japan, at kailangan niya ang koponan ni Gurren na pumunta sa Nagoya kung saan matatagpuan ang 10 sa kanila. Alam din ni Kureto na sa isang buwan ay sasalakayin ng mga vampira ang Tokyo. Inutusan si Gurren na isagawa ang misyon, ngunit hinala niya na may itinatago pa si Kureto sa kanyang plano. Nais ni Kureto ang isang mundo kung saan ang mga vampira ay nagsisilbi sa mga tao bilang mga alagang hayop upang ilipat ang balanse ng kapangyarihan pabor sa mga tao. Pagkaalis ni Kureto, si Gurren ay binisita ng isang pangitain ni Mahiro, na nagbabala sa kanya na huwag malinlang sa mga utos ni Kureto. Sinabi niya kay Gurren na dapat niyang sundin ang kanyang mga utos sa halip dahil siya lamang ang maaaring magbigay ng kanyang hindi tinukoy na kahilingan. Pinaalis siya ni Gurren at nawala siya sa kanyang espada. Samantala, nakatayo si Yu sa isang rooftop, nalilito sa pag-iisip. Sinamahan siya ni Shino at mapaglarong iminumungkahi na tiyak na nakatingin siya sa isang batang babae na naghuhubad. Tinanong ni Yu si Shino tungkol sa insidente kung saan muntik niya itong patayin, at sinabihan siya nito na huwag mag-alala tungkol dito. Pareho nilang isinasaalang-alang ang posibilidad na binalak ni Gurren na mawalan ng kontrol si Yu sa labanan.
Hiniling ni Yu kay Shinoo na ipangako na siya ay nasa tabi niya, dahil siya ang nagpabalik sa kanya sa normal pagkatapos ng pagbabago. Nagpasya si Yu na mananatili siya kay Gurren, na itinuturing niyang pamilya mula pa noong una. Nakikita niya ang iba pa niyang pangkat bilang kanyang mga bagong kapatid, at hindi niya maibubukod si Mika sa kanyang pamilya. Naniniwala si Yu na hindi mo dapat talikuran ang pamilya, magkadugo man sila o hindi. Sumang-ayon si Kimizuki sa desisyon ni Yu, at pumayag ang Shinoo Squad na manatili sa mga plano ni Gurren. Si Mika, na nagugutom sa dugo, ay pumunta sa silid ng trono ng Sanguinem, kung saan inihahanda ni Cruel ang kanyang dugo. Pilit siyang umiinom sa leeg nito ngunit mabilis na humingi ng tawad. Humingi si Mika ng dagdag na serum na maiinom kapag wala si Cruel, ngunit binalaan niya ito na ang mga epekto ay hindi magtatagal magpakailanman, at sa huli, kakailanganin niyang uminom mula sa isang tao. Tinanong ni Mika kung bakit hindi siya pinatay ni Cruel at si Yu ayon sa utos ng Progenitor Council. Nakita ni Cruel si Mika bilang kanyang alaga at madali itong pinilit na sumuko. Inihayag niya ang kanyang plano na gamitin ang Seraph of the End para sa kanyang sarili sa isang huling labanan laban sa mga tao. Upang mailigtas si Yu, kailangan ni Mika na magtago mula sa magkabilang panig ng tao at vampira, at kung siya ay mabigo, siya ay ituturing na isang taksil ng dalawa at ang mundo ay tatalikod sa kanya. Ipinaalam ni Shinoo kay Gurren na parehong natapos ni Yu at Kimizuki ang kanilang pagsasanay sa Demon Possession. Ibinahagi ni Gurren ang isang bagong misyon sa kanya, na kinabibilangan ng pagpatay sa mga vampira sa Nagoya. Sa panig ng vampira, sina Rene at Lacus ay naghahanda ng mga eroplanong pandigma para sa labanan, at si Mika ay tumatanggap din ng mga utos na sumali sa laban. Sa isang laboratorio, pinangangasiwaan ni Kureto at Aoi ang mga siyentipiko na nagsasagawa ng mga pagsusuri kay Mirai, na nagtutulak sa kanya sa mapanganib na antas sa kabila ng panganib sa kanyang buhay. Itinutulak ni Kimizuki ang pangkat ni Shinoo sa nasirang lungsod patungo sa kanilang destinasyon ng misyon. Nagbiro si Shinoo tungkol sa pagpunta sa mga hot spring, ngunit itinuwid siya ni Mitsuba. Sinabing sila ay patungo sa Abino Rest Stop upang maghanda para sa pananambang ng mga vampire nobles sa Nagoya. Nagtataka si Yu kung nandoon si Mika. Bigla silang naharang ng Four Horsemen of John. Sinusubukan nilang iwasan ang mga ito, ngunit mas maraming mga kaaway ang lumitaw. Lumaban sina Mitsuba at Yoichi gamit ang kanilang cursed gear. Ginagamit din ni Yu ang kanyang kapangyarihan ng demonyo upang talunin ang mga kaaway sa kanilang landas. Nang matapos ang pananambang, nilinlang ni Shinoo si Kimizuki na iwan si Yu sa pamamagitan ng pag-ikot ng sasakyan. Ang koponan ay nagmaneho ng wala si Yu, pabirong kamakaway sa kanilang mga goodbye. Tinapos ni Gurren kasama sina Sugar at Sayuri ang pag-scouting sa rest stop. Nakahanap si Goshi ng magazine na may mga modelong bikini at nagbibiro tungkol sa mga batang babae sa kanilang koponan na hindi nakasuot ng bikini. Nag-aalok si Sayuri na magsuot ng isa kung gugustuhin siya ni Gurren, na ikinamula niya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Goshi kay Gurren na si Mito ay naghahanap ng mga vampira at kinumpirma na wala. Hindi pinapansin ang mapaglarong usapan, hinarap ni Gurren ang mga miyembro ng Moon Demon Company. Napansin niya si Shinya na dumarating sakay ng isang pulang sports car. Sumama sa kanila si Shinya matapos malaman ang tungkol sa misyon kung saan haharapin ng 100 sundalo ang mga maharlikang vampira at inaasahang isasakripisyo. Samantala, late na dumating ang Shinoo Squad para sa meeting dahil iniwan nila si Yu bilang biro. Palarong sinisisi ni Kimizuki sina Shinoo at Mitsuba sa pagkaantala. Ipinagpatuloy ni Gurren ang briefing, at nang makita niya si Shinoo na palihim na pumasok, pinagalitan niya ito sa hindi pagsunod sa mga alituntunin ng hukbo at idiniin ang kabigatan ng sitwasyon. Si Yu ang tumanggap ng sisi sa pagka-late, na sinasabing nakipaglaban siya sa Four Horsemen of John. Inutusan sila ni Gurren na pumila, at si Yu ay mapaparusahan mamaya. Ipinaliwanag ni Gurren na ang susunod na misyon ay ang pinakamapanganib pa, at marami sa kanila ang maaaring mamatay. Gayunpaman, hinihikayat niya silang tumuon sa tagumpay ng misyon sa halip na makabalik ng buhay. Ang layunin ay tagumpay, hindi lamang kaligtasan. Pagkarating ni Yu sa nasirang rest stop, nahaharap siya sa parusa dahil sa pagiging huli sa pulong. Humanga si Gurren sa pagkuha ng sisi ni Yu ng kanyang mga kasama, kahit na hindi niya kasalanan. Tumawag si Gurren kay Goshi upang lumikha ng isang ilusyon ni Yu na nasa panganib, ngunit nakita ito ni Shinoo at tinanggal ang enchantment. Inihayag ni Gurren na ang parusa ay talagang para kay Shinoo, na nagtuturo sa kanya ng aral na ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa pagkamatay ng isang kasama. Iginiit ni Shinoo na naiintindihan niya ang kabigatan ng kanyang mga aksyon, ngunit hindi sumasang-ayon si Gurren.
Inayos niya sina Mito at Shinya na lumaban, at inutusan sila ni Shinoo na panatilihin ang kanilang distansya. Ipinagtanggol ni Yo si Shinoo, na sinasabing siya ay nagsisikap. Sa kabila ng tensyon, naghahanda ang squad para sa kanilang mapanganib na misyon. Sa puntong ito, isang mainit na labanan ang naganap sa mga miyembro ng squad. Kasama sa plano ni Shinoo ang iba't ibang matchup sa pagitan ng mga long-range at close combat fighters. Gumagamit si Gurren ng malalakas na pag-atake laban sa kanila, at sinubukan ng koponan na kontrahin sila. Makakaharap ni Yoichi si Major General Shinya, sina Shinoo at Mitsuba ay lalaban kay Coronel Jujo, at sina Yu at Kimizuki ay makakalaban ni Lieutenant Colonel Gurren. Nagpaputok si Gurren ng isang malakas na projectile, ngunit naiwasan ang kontra-atake ni Yoichi. Nagiging magulo ang sitwasyon habang ang lahat ay nakikipaglaban. Gumagawa si Gurren ng isang malakas na vortex ng tubig na pumuputok ng isang butas sa gusali, na nakakalat sa mga manlalaban. Kinalaban ni Yu si Gurren sa ibabaw ng isang kotse, at inutusan ni Shinoo ang squad na bumuo ng isang defensive formation kasama si Yu sa gitna. Habang nagpapatuloy ang laban, naglagay si Gurren ng explosive spell tag sa noo ni Yu. Hindi ito maalis ni Shinoo habang pinipigilan siya ni Mito. Sa kabila ng panganib, sinusugod ni Yu si Gurren, handang ibagsak siya kahit na sumabog ang tag. Ginagamit ni Gurren si Shinya bilang isang kalasag, at hindi makagambala si Yu dahil sa tag. Sinamantala ni Gurren ang sitwasyon, pinatumba si Mitsuba, dinasarmahan si Shinoo, at pinipigilan si Kimizuki at Yoichi na makialam. Nagiging kakilakilabot ang sitwasyon para sa squad habang si Gurren ang nakakalamang. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban kay Gurren, ang usok ay naalis, at lahat maliban kay Shinoo ay bumagsak. Pinagalitan ni Gurren si Shinoo dahil sa hindi mahusay na pagganap laban sa mga may hawak ng Black Demon at nag-aalala tungkol sa kanilang kakayahang harapin ang mas malalakas na vampire nobles sa paparating na labanan. Hinihikayat ni Gurren si Yu, na nagsasabing maaari siyang maging mas malakas gamit ang pagtutulungan. Nagsalita si Narumi at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagdadala sa kanila sa larangan ng digmaan dahil kulang sila sa disiplina at pagtutulungan ng magkakasama. Sumang-ayon si Gurren kay Narumi at nagpa siya na ipares ang squad ni Shinoo sa squad ni Narumi para sa paparating na misyon. Sa isa pang eksena, si Mika ay nasa isang wasak na kapitbahayan kung saan nakatagpo siya ng mga batang tumatakbo mula sa mga vampira. Nasaksihan niya si Lakas na kumakain ng dugo ng isang batang babae at nananabik na pinag-isipan ang dugo mismo. Ang mga nahuli na bata ay isinakay sa mga helicopter bilang pagpupugay sa mga vampire nobles sa Nagoya. Sinabi ni Mika kay Lakas na hindi siya interesado sa dugo ng tao at pinananatili ang sarili sa mga bote ng dugo ni Cruel. Gayunpaman, batid niya na ang dugo ni Cruel ay maaaring hindi makapagpapanatili sa kanya magpakailanman. Ang pagnanasa para sa dugo ng tao ay nagiging napakalaki, at si Mika ay halos sumuko sa kanyang mga paghihimok ng epinya ang isang babae sa lupa, ngunit pinamamahalaan niyang kontrolin ang kanyang sarili nang si Lakas ay namagitan, at sila ay umalis sa sasakyang panghimpapawid. Nagbigay si Gurren ng isang motivational speech sa isang malaking grupo ng mga vampire extermination unit, kabilang ang Moon Demon Company. Sinabi niya sa kanila na dapat silang magtagumpay sa kanilang misyon at bumalik na may tagumpay. Pagdating sa Nagoya, parehong naghahanda ang Shinoo Squad at Narumi Squad para tambangan ang ika-15 ninuno, si Lucal Wesker. Bahagi sila ng mas malaking plano para sabay-sabay na alisin ang 8 maharlikang vampira sa pamamagitan ng concentrated na pag-atake. Ang ilang miyembro ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa pag-asa sa squad ni Shinoo sa high-stakes mission na ito, ngunit tiniyak ni Yu na seryoso siya at determinado siyang protektahan ang lahat. Kinukumpirma ni Shinoo na hindi nila pipigilan ang sinuman, at nagbibigay si Yayoi ng impormasyon tungkol sa oras ng pagdating ng target. Si Yoichi, isang long-range fighter, ay sinusuportahan ni Shinya habang pinagmamasdan nila ang mga vampira mula sa isang radio tower, na naghahanda para sa labanan. Ginagamit ni Yoichi ang kanyang cursed gear para tiktikan ang mga vampira sa ibaba, at nakita ni Shinya ang maharlika na kanilang tina-target. Ang maharlika, si Lucal Wesker, ay nakikitang nasiyahan sa isang baso ng dugo mula sa isang batang babae. Tinalakay niya ang mga utos ni Cruel na sirain ang Japanese Imperial Demon Army kasama ang kanyang lingkod na si Esther Lee. Isinasaalang-alang nila kung dapat nilang sundin ang mga utos na ito dahil bahagi sila ng magkaribal na faction sa ilalim ng ikatlong ninuno na si Lescar. Biglang inatake ni Lucal si Esther nang walang babala at pinalihis ang mga pag-atake ng sniper mula kina Shinya at Yoichi.
Ang pinagsamang sniper fire ay hudyat ng pagsisimula ng pag-atake, at ang parehong koponan ay kumukuha ng enhancement supplements ng sumpa. Madaling na itaboy ni Lucol ang mga pag-atake ni Yu, Kimizuki, at Shinoa at hinablot ang side ni Shinoa, inihampas siya at ang sandata ni Narumi ng magkasama. Pumasok si Yu upang protektahan si Shinoa, at si Mitsuba ay nagsummon ng demonyo upang ipagtanggol si Yu. Saglit na nilabanan ni Kimizuki si Lucol ngunit dinasarmahan siya, at bago siya mapatay ni Lucol, inatake siya ni Nataro, Rika, at Yayoi. Ginagamit ni Shusaku ang kanyang cursed gear para itali ang kaliwang braso ni Lucol ng parang pulang kadena, na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na muling mag-regroup. Ipinagpatuloy ni Nayo at Narumi ang kanilang pinag-ugnay na pag-atake kay Lucol, ngunit mabilis niyang pinutol ang kanyang sariling braso na nakagapos ng kadena ni Shusaku at tumalon palayo. Pinapanatili ng squad ang kanilang formation, na pinipigilan si Lucol na sumali sa iba pang mga maharlika sa lungsod. Napagtanto ni Lucol na ito ang mga taong binanggit ni Cruel at kinikilala ang kanilang lakas. May plano si Kimizuki na akitin si Lucol sa kanilang formation sa pamamagitan ng panunuya sa kanya at pagsaksak sa kanyang naputol na braso. Nagalit si Lucol at inatake si Kimizuki ngunit napigilan ng iba pang pangkat, kasama sina Shinya at Yoichi. Nakaya ni Lucol na tiisin ang kanilang mga pag-atake ngunit kalaunan ay natalo siya ng isang strike mula kay Yu. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, tumanggi si Lucol na talunin ng mga tao. Kinuha niya ang espada ni Yayoi at ginamit ito para saksakin ang sarili, piniling tapusin ang kanyang buhay sa sarili niyang termino kaysa sa matalo ng mga tao. Naglaho ang kanyang katawan sa harap ni Narumi. Matapos matagumpay na talunin ang Vampire Noble Lucol, pinupuri ng Team Shinoa at Team Narumi ang isa't isa para sa kanilang mga taktika sa pagwawagi sa mapanghamong labanan. May tiwala sila na kaya rin nilang talunin ang iba pang maharlikang vampira. Samantala, ang pangkat ni Gurren ay kaharap ang isa pang vampira na may pangalang Mel Stefano. Nagtagumpay si Gurren na talunin siya, ngunit ang laban ay matigas at nakakapagod. Sa panahong ito, si Eita Kusunoki, isang miyembro ng squad ni Gurren, ay lumitaw, malubhang nasugatan at nagulat na ang kanilang misyon na iligtas ang mga hostage ay nabigo, at maraming mga sundalo ang napatay. Ang natitirang mga sundalo ay na-hostage upang maakit si Gurren sa isang bitag. Sa kabila ng masamang balita, nananatiling determinado si Gurren at nagpas siyang makipagsanib puwersa sa mga squad ni Narumi at Hiragi upang maglunsad ng pinagsamang pag-atake sa ika-13 ninuno, si Crowley Usford. Nang hostage si Crowley Usford at naghihintay na maging matagumpay ang bitag, dahil siya ay naninirahan sa isang gusali ng gobyerno na humuhuni sa sarili habang nagbabasa ng mga dokumento. Ang sitwasyon ay tense, at ang kapalaran ng mga hostage at ang tagumpay ng misyon ay nananatiling hindi tiyak. Sa loob ng City Hall ng Nagoya, si Crowley, isang vampire noble, ay nagbabasa ng mga dokumento tungkol sa hindi natukoy na mga eksperimento habang naglalaro ng chess kasama si Horn Skull. Si Chess Bell, isa pang vampira, ay umiinom ng dugo mula sa isa sa mga hostage. Bagamat sinabi ni Horn na hindi niya kayang pumatay ng bihag at sinabi ni Chess na hindi siya maaaring mamatay nang walang pahintulot niya, namatay ang bihag dahil sa pagkawala ng dugo. Kinuha ni Crowley ang espada ng namatay na hostage at sinubukan ang kapangyarihan ito kay Chess, na nagdulot sa kanya ng pagtama sa dingding. Napansin niya na ang mga tao ay nakakakuha ng lakas ng masyadong mabilis mula sa kanilang mga sinumpaang sandata. Ang sugat ni Crowley mula sa espada ay hindi naghihilom, kaya pinaghihinalaan niya ang isang posibleng taksil na naglalabas ng impormasyon sa mga tao, marahil maaaring isang mataas na ranggo. Isinasaalang-alang niya ang paglahok ng mga tao tulad ni Cruel Teps at Ferid Bathori sa mga pagsulong na ito. Matapos matagumpay na talunin ang vampirang maharlika na si Lucol Wesker, ang Team Shinoa, ang Team Narumi, at si Shinya ay hinihintay ang iba pang mga squad na dumating ng 2:20 PM. Bumalik si Aiko Aihara na may 7 nakaligtas lamang sa 15 miyembro, at natutuwa si Yu na nakabalik sila nang hindi nasaktan. Kinikilala ni Mitsuba ang katotohanan na ang mga kasama ay maaaring mahulog sa labanan. Matapos matagumpay na talunin ang vampire noble na si Mel Stefano, si Gurren at ang kanyang squad ay kumuha ng underground na ruta upang muling magsama. Tinanong ni Gurren si Narumi tungkol sa mga bagong miyembro ng squad, at pinuri niya ang pagsisikap ng squad ni Shinoa nang makita ang mukha ni Yu. Sa kabila ng pagkawala ng higit sa kalahati ng kanilang koponan, si Gurren ay nalulugod na ang pangkat ni Aiko ay nakabalik na buhay. Gayunpaman, maraming iba pang mga squad ang hindi bumalik, at sa halip na hintayin sila, nagpasya si Gurren na magpatuloy sa susunod na yugto ng misyon. 9 na squad na dapat mag-alis ng 3 vampire noble sa Nagoya City Hall ang napatay o nahuli.
Layunin ngayon ni Gurren na makumpleto ang misyon ng pagpatay sa mga maharlikang vampira at pagliligtas sa mga bihag. Tinanggal niya si Aiko bilang isang voluntaryo sa kanyang emosyonal na kalagayan at planong makipagkita sa kanya sa paliparan pagkatapos ng pagliligtas. Naiwan ang squad ni Aiko para ihatid ang mensaheng ito sa ibang mga nagbabalik na squad. Bandang alas 2:40 ng hapon, tiningnan ni Aiko ang kanyang relo at umaasa sa kaligtasan ng mga elite squad. Matagumpay na nakabalik ang isa pang squad matapos sirain ang kanilang mga target, ngunit ang kaligayahan ni Aiko ay panandalian nang dumating ang mga Vampire War helicopter. Sinabi niya sa kanyang squad na tumakbo para sa airport at inihanda ang kanyang cursed gear na pana. Nagawa ni Aiko na sirain ang isa sa mga helicopter gamit ang isang malakas na projectile. Gayunpaman, tumalon sina Lacuswelt at Renesim mula sa isa pang helicopter at pinalibutan ang mga tao ng mga vampira. Lumitaw si Mika sa likod ni Aiko, hinawakan siya sa leeg, at itinulak siya sa lupa. Gusto niyang magtanong sa kanya. Napagtanto ni Aiko na lahat sila ay na-outmatched ng mga vampira at gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nagbibigay siya ng pangwakas na utos sa mga tao, na sinimula ng Code 284, at ang mga sumunod ay kumagat sa may lason na tableta at agad na namatay. Habang kinakagat ni Aiko ang tableta, pinigilan siya ni Mika, iniligtas siya mula sa pagpapahirap para sa impormasyon ng mga vampira. Sa ganitong sitwasyon, may tanong si Mika kay Aiko habang malayo sila sa iba pang vampira. Tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabihan siyang magpanggap na patay na para hindi nila malaman na buhay siya. Tinanong ni Mika kung kilala niya ang isang tao na nagngangalang Yushiro Haikuya, at mula sa kanyang reaksyon, nalaman niyang kilala niya ito. Binabalaan niya itong sabihin sa kanya ang lahat kung gusto niyang mabuhay. Pinagalitan ni Aiko si Mika sa pamamagitan ng pagtawag kay Yu na kanyang kasama, at hiniling niyang malaman kung ano si Yu sa kanya. Napansin sila ni Lacus, ngunit nagkunwari si Mika na nagpakamatay na si Aiko para dayain ang ibang mga vampira. Nalaman ni Aiko na ang mga vampira ay patungo sa City Hall, kung saan naroon si Lord Crowley, at kung saan din patungo si Gurren at ang kanyang koponan. Hinawakan niya ng kutsilyo ang lalamunan ni Mika para pigilan ang mga ito sa paggalaw at pinagbabanta ang papatayin siya kapag may ginawa sila. Gusto siyang hulihin ng mga vampira para sa impormasyon, at si Mika ay sinisisi kung siya ay mamatay. Binalaan sila ni Aiko na huwag pumunta sa City Hall dahil mabubura silang lahat. Nagulat si Mika at nagtanong kung bakit siya magtitiwala sa kanya, na binanggit niya na tinawag niya si Yu sa isang palayaw. Sinubukan ni Aiko na salakayin si Mika, ngunit dinosormahan niya ito at pinipigilan siya habang kumikilos sila na parang walang nangyayari sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ni Lacus at Rene. Sinipa ni Aiko si Mika at humingi ng garantiya na hindi siya papatayin kung ibunyag niya kung saan patungo ang mga taong sumalakay. Nilinlang niya sila sa pagsasabing plano ng ikalawang troop ng Japanese Imperial Demon Army na salakayin ang Botanical Garden sa Higashiyama Park para patayin ang ika-17 ninuno, si Zane Lindau. Nagpasya ang mga vampira na magtungo sa Botanical Garden upang kumilos sa impormasyong ito, na natatakot sa gulo, kung alam nila at wala silang gagawin tungkol dito. Matapos iwan ni Mika si Aiko, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at hiniling na patayin siya ni Mika. Tumanggi si Mika at sinabihan siyang siya na mismo ang gumawa nito, ngunit hindi niya magawa dahil baka magduda sina Lacus at Rene sa kanyang impormasyon. Nagpasya si Mika na makipag-usap sa iba, ngunit inutusan siya ni Rene na isama si Aiko para makapagbigay siya ng karagdagang impormasyon. Nag-aatubili na pumayag si Aiko na sumama sa kanila. Gayunpaman, napagtanto niya na sa kalaunan ay papatayin siya ng mga ito at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pinaputukan niya si Mika ngunit nakaligtaan, at tumugon ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya gamit ang kanyang espada. Nagsisinungaling si Mika kay Lacus na sinasabing hindi mahalaga ang impormasyon ni Aiko, at dapat silang tumuon sa pagprotekta sa ika-17 ninuno. Nagkunwari siyang nag-aalinlangan sa impormasyon at nagpasyang pumunta sa City Hall ng mag-isa, na may kasamang 5 sundalo bilang cover. Habang paalis sila sakay ng helicopter, pinag-isipan ni Mika si Aiko, iniisip kung pinrotektahan niya si Yu o ginagamit lang niya ito. Sinabi niya sa mga vampirang kasama niya na sundan siya para imbestigahan ang City Hall, determinadong hanapin si Yu. Sa kabilang banda, naghahanda sina Shinoo, Yu, at ang kanilang squad, kasama ang squad ni Narumi, at ang Mundemon Company, na salakayin ang mga vampire nobles na sumakop sa City Hall ng Nagoya. Mayroong 26 na bihag na nakatali sa mga krus sa labas, at alam nila na ito ay isang bitag, ngunit determinado si Yu na iligtas sila. Sinusubukan ni Gurren ang reaksyon ng mga vampira sa pamamagitan ng pag-sneak sa kanila mula sa malayo.
Ang mga target para sa pag-atake ay ang ika-13 ninuno, si Crowley Usford, at ang ika-17 ninuno, sina Chesbel at Hornskull. Ang kanilang prioridad ay mapanatili ang kanilang bilang ng ulo at pagkatapos ay iligtas ang mga hostage. Kung masyadong malakas ang kalaban, susuko sila sa pagliligtas sa mga hostage. Ang layunin ay upang pigilan ang mga vampira sa Nagoya at kumuha ng oras para sa pangunahing unit ng hukbo ng Japanese Imperial Demon Army upang maghanda upang pumunta sa Shinjuku. Ang mga kamakailang misyon ay talagang mga decoy para sa isang mas malaking plano. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, determinado si Shinya na gawin ang kanilang makakaya sa misyong ito. Siya at si Yoichi, parehong bihasang marksman, ay naghahanda sa pag-snipe mula sa malayo. Pinangunahan ni Narumi at Shino ang kanilang mga koponan sa pagbuo ng pag-atake. Si Shinya at Yoichi ay nakaposisyon para mag-snipe sa City Hall. Nakita ni Yoichi ang vampire noble na si Crowley sa ika-5 palapag. Humingi ng pahintulot si Yoichi na mag-shoot, at pinayagan ito ni Gurren. Nagpaputok si Yoichi ng malakas na pag-atake, ngunit madaling iniiwasan ito ni Crowley, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Napagtanto ni Yu at ng iba pa na si Crowley ay isa sa mga vampirang nakatalo sa kanila noon at uminom ng kanilang dugo. Naiintindihan nila na ang pag-atake kay Crowley ng direkta ay magiging walang saysay, kaya nagmumungkahi si Shinya ng dalawang pagpipilian, alinman sa barilin ang mga hostage at patakbuhin o hatiin ang mga kaaway, iligtas ang mga hostage, at umatras. Mahigpit na tinanggihan ni Yu ang ideya na saktan ang mga hostage, at hiniling ni Shino kay Gurren ang kanyang desisyon. Iminumungkahi ni Narumi na patayin ang mga hostage at umatras, ngunit nagalit si Yu at nakipagtalo laban dito. Ipinaliwanag ni Narumi na mayroon siyang mga kaibigan sa mga hostage at nag-aalala rin siya para sa kanilang kaligtasan. Ipinunto ni Shino na ang misyon ay isang decoy upang makagambala sa mga vampira mula sa pangunahing unit ng hukbo. Tinapos ni Gurren ang plano, agresibo silang aatake para maniwala ang mga vampira na sila ang pangunahing unit, ngunit kung hindi sila manalo, aatras sila at lilipat sa ibang lokasyon. Matapos ang kanilang nabigong pag-atake, nagpasya si Crowley at ang kanyang mga kasama na hintayin ang kanilang mga kaaway na gumawa ng isa pang hakbang. Pinaghihinalaan ni Crowley na ang mga tao ay may mga plano na talunin ang mga maharlikang vampira at naniniwala na maaaring may isa pang agenda sa paglalaro, na posibleng kinasasangkutan ni Ferid na naghahanap ng impormasyon. Plano ni Crowley na hulihin ang commander ng mga puwersa ng tao upang mangalap ng impormasyon. Samantala, ang squad ni Gurren at si Shinya ay nagplanong salakayin si Crowley ng direkta habang sinasaldo ni Narumi at Shino ang mga bihag. May praktikal na plano si Gurren na lumaban at umatras para unahin ang pagliligtas sa mga bihag at matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagtakda sila ng 5 minutong limitasyon sa oras upang iligtas ang mga bihag at umatras sa paliparan ng Nagoya. Habang naghihintay sila ng tamang sandali para umatake, itinatakda ng mga koponan ang kanilang mga alarma para umatras sa isang partikular na oras. Binibigyang diin ni Shino na ang lahat ay dapat umatras ng walang tanong, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iiwan ng isang tao. Sumasang-ayon si Yu at ang iba pa sa plano at kinikilala ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama at pagligtas sa kanilang mga kaibigan, kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Nagsisimula ang misyon sa isang maliwanag na flash at pagsabog, na nagudyat sa squad na atakihin ang City Hall. Pinangunahan ni Gurren ang pag-atake, pinabagsak ang mga vampira gamit ang kanyang espada, habang ginagamit ni Namito at Sayuri ang kanilang cursed gear upang talunin ang mga vampira ng walang kahirap-hirap. Ginagamit ni Goshi ang kanyang ilusyon na spell upang lumikha ng appearance ng higit pang mga sundalo na umaatake sa City Hall, na nakakagambala sa mga vampira at pinapayagan ang squad na sumulong. Matagumpay na napalaya ni Narumi ang ilang mga hostage at inutusan ang kanyang koponan na gawin din ito. Nakipagharap si Gurren kay Crowley, isang makapangyarihang vampire noble, ngunit natalo ito at napadpad sa gusali ng City Hall. Sinubukan ni Shinya na tumulong ngunit itinapon din ito sa gusali. Pinigilan ni Goshi si Mito mula sa pakikialam, dahil ito ay magpapalolo lamang ng mga bagay. Ang koponan ni Narumi ay patuloy na nagligtas sa mga bihag, at ang pangkat ni Shino ay nagpasya na tulungan sina Gurren at Shinya sa isang limitadong oras bago umatras. May 3 minuto pa silang natitira para kumilos. Matapos makabawi mula sa kanilang pagtatagpo kay Crowley, napagtanto ni Gurren at Shinya na si Crowley ay mas malakas kaysa sa ibang mga maharlikang vampira. Gayunpaman, nagpapatuloy sila sa kanilang plano upang makuha ang atensyon ng lahat ng 3 maharlika. Dumating si Crowley kasama sina Skull at Chess, na pinutol ang kanilang planong pagtakas.
Samantala, ang pangkat ni Shinoo ay tumatakbo sa ika-4 na palapag, ngunit si Shinoo ay may isang lihim na plano at hiniling sa kanila na sundan siya nang hindi nagpapaliwanag pa. Si Gurren ay nakikipaglaban kay Crowley, ngunit ang Maharlika ay madaling napigilan ang kanyang mga pag-atake. Ang mga pagtatangka ni Shinya na makialam sa kanyang rifle fire ay napigilan din ni Chess at Horn. Isinaaktibo ni Gurren ang kanyang cursed gear, si Mahiro, at sinubukan ni Shinya na bumaril ng sistematiko, ngunit naitaboy ni Crowley ang kanyang mga pag-atake. Gumagawa si Gurren ng diversion para makatakas kasama si Shinya, ngunit mabilis silang naabutan ni Crowley. Sinubukan nilang tumakbo muli, ngunit lumitaw si Crowley sa harap nila sa pamamagitan ng pagwasak sa isang pader. Isinakripisyo ni Gurren ang kanyang sarili upang protektahan si Shinya at nasugatan ng espada ni Crowley. Gayunpaman, nagpasya si Crowley na huwag papatayin si Gurren, dahil mayroon siyang mga katanungan para sa kanya. Sinabihan ni Gurren si Shinya na umatras at manguna sa misyon. Sa sandaling iyon, lumilitaw si Yu mula sa ibaba at inaatake si Crowley. Gayunpaman, mahinahong sinalungat ni Crowley ang pag-atake ni Yu at hinarangan ang counter-strike ni Kimizuki. Madali niyang iniiwasan ang mga arrow ni Yoichi at nalabanan ang pag-atake ng enerhiya ng demonyo ni Mitsuba. Hawak si Gurren bilang isang human shield, nilipat siya ni Crowley sa harap ni Yu upang pigilan siya sa pag-atake. Nagbabago si Yu ng mga taktika, gamit ang kanyang espada upang maglabas ng pulang parang apoy at lumikha ng maraming espada gamit ang kanyang kakayahan sa Azure Cannon. Sa kabila ng malakas na pag-atake, ang mga kasama ni Crowley, sina Chess at Horn, ay sumama sa laban at pinalihis ang lahat ng mga welga ni Yu. Pagkatapos ay pinuntirya ni Yu si Chess, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang espada ay nagdulot sa kanya ng pagkabasag ng lupa sa impact. Ginagamit ni Horn ang kanyang Latigo para buhatin si Yu sa ere, ngunit si Shinoo ay namagitan gamit ang kanyang scythe para protektahan siya, na nagresulta sa pareho silang itinapon pabalik. Napagtatanto na sila ay walang pag-asa na nahihigitan ng mga maharlikang vampira, muling nagpangkat ang squad at ginamit ang cover na apoy ni Yoichi upang kumuha ng oras para sa kanilang pagtakas. Pinigilan ni Kimizuki si Yu na bumalik para kay Gurren, na nagutos sa kanila na sundin ang mga utos at umatras kaagad. Inihagis ni Crowley si Gurren sa isang pader para patahimikin siya at nakilala si Yu bilang ang nawala ng kontrol sa Shinjuku. Nagpasya siyang huwag patayin ang mga ito, dahil maaaring si Yu ay interesante kay Ferid. Gustong lumaban muli ni Yu, ngunit pinigilan siya ni Shinya at inutusan ang lahat na iwan si Gurren. Napansin ni Shinya ang isang helicopter ng kaaway na papalapit, malamang na nagdadala ng mga reinforcement para sa mga vampira. Sa totoo lang, inilipat ni Aiko ang backup na puwersa ng kalaban sa Botanical Garden, at dumating si Mika sakay ng helicopter para hanapin at iligtas si Yu. Ipinapakita ni Shinoo ang stopwatch, na nagpapahiwatig ng oras ng pag-urong na 15:10. Nagpasya ang mga vampire nobles na hulihin sila sa halip na hayaan silang makatakas. Tahimik na nakipag-usap si Gurren kay Shinya, na namumuno at kinaladkad si Yu palayo sa kabila ng kanyang mga protesta. Sinubukan silang pigilan ni Chess at Horn ngunit biglang, isang malakas na ilusyon ang lumikha ng isang maapoy na kuwebo na may tinunaw na lava, na humaharang sa landas ng mga vampira. Nagulat si Crowley sa lakas ng ilusyong ito at nagtataka kung sino ang nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na kakayahan. Kahit na habang nagmumuni-muni, nananatiling nakatutok si Crowley at iniiwasan ang mga pag-atake mula sa mga miyembro ng squad. Nakita niya si Sayuri na sinusubukang iligtas si Gurren at umatake, ngunit ipinagtanggol siya ni Goshi gamit ang kanyang cursed gear. Tinangka ni Mito ang isang ambush, ngunit dinaig din siya ni Crowley. Iginiit ni Gurren na umatras ang squad at tinawag si Crowley na isang halimaw. Gumagawa si Goshi ng mas maraming magma upang takpan ang kanilang pagtakas, at sinira ni Crowley ang ilusyon ngunit nananatiling nag-iisa kasama si Gurren. Inutusan niya sina Chess at Horn na itali si Gurren hanggang sa dumating si Ferid. Sa ibang lokasyon, ipinaalam kay Lieutenant General Kureto na ang kanilang test subject ay handa na para sa transportasyon, ngunit hinihiling niya itong maging handa ng mas maaga. Desidido siyang pigilan ang mga vampira na maharlika sa pagpasok sa kanto at lipulin ang sangkatauhan. Dumating si Seishiro sa utos ng kanyang ama at hinarap si Kureto sa pagkontra sa mga plano ng kanilang ama. Tiwala si Kureto sa kanyang mga aksyon at ipinag-utos na arestuhin si Seishiro, ngunit pinatay ni Aoi, isa sa mga tagasunod ni Kureto, ang mga lalaking ipinadala upang arestuhin siya. Samantala, sa kabilang panig ng City Hall, hinihila ni Shinya si Yu palayo sa labanan, at si Yu ay nabalisa sa pag-iwan kay Gurren. Ipinaalala sa kanya ni Shinoo ang kanilang pangako na atras sa isang tiyak na oras,
ngunit determinado si Yu na ipagpatuloy ang misyon na protektahan ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nagpasya si Shinya na sumali sa squad ni Narumi upang palayain ang mga hostage na nakatali sa mga cruise. Nagtataka si Yu kung dapat ba nilang unahin ang misyon kaysa sa kanilang mga kaibigan at pamilya, ngunit napagtanto niya na sa mundong tulad nito, ang kanilang pamilya ang lahat sa kanila. Ang desisyong ito ay sumasalamin kay Sayuri at nagpapaalala kay Yu ng kanyang kabataan. Nang marinig ni Gurren si Yu na sumisigaw sa gabi, pinuntahan niya ito upang i-comfort siya. Sinabi ni Yu kay Gurren ang tungkol sa kanyang paulit-ulit na panaginip ng mga vampira na pumatay sa kanyang pamilya. Tiniyak ni Gurren na isa lamang itong masamang panaginip at nananatili sa kanya hanggang sa siya ay makatulog. Binuksan ni Yu ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano nawala ang kanyang pamilya at ang iba pang mga bata mula sa orphanage, at nagtatanong kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Ibinahagi ni Gurren ang isang katulad na karanasan mula sa kanyang nakaraan, kung saan hindi niya mailigtas ang isang taong mahalaga sa kanya. Sinabihan niya si Yu na patuloy na mabuhay at lumaban sa mga vampira hanggang sa dumating ang araw na makakahanap siya ng dahilan para mabuhay. Sa kasalukuyan, nagpasya si Yu na gumamit ng mas maraming cursed gear supplements para makakuha ng higit na kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay umiinom ng masyadong maraming mga tableta, at ang dugo ay nagsimulang bumulwak mula sa kanyang ilong at mga mata. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na pigilan siya, bumagsak si Yu, at natakot si Shinoo na baka siya ay patay na. Samantala, dumating si Mika sakay ng helicopter, hinahanap si Yu. Madali niyang pinabagsak ang iba pang mga vampirang kasama niya. Sa labas ng City Hall, naghahanda ang Mundiman Army na maghatid ng mahalagang bagay. Si Kureto ay nagutos ng pagtaas sa dosis ng isang test subject, kahit na ipagsapalaran nito ang kanilang buhay, dahil dapat itong maging handa sa oras. Nagtatanong din siya tungkol sa mga ulat ni Gurren mula sa Nagoya. Si Yu ay nasa matinding sakit at napahawak sa kanyang dibdib habang si Asuramaro, ang demonyo sa loob ng kanyang cursed gear, ay kinakausap siya. Ipinaliwanag ni Asuramaro na gusto niyo ng kapangyarihan na iligtas si Gurren sa halip na maghiganti. Handa si Asuramaro na bigyan si Yu ng lakas hanggat gusto niya, ngunit binalaan niya siya na ang pag-inom ng mga cursed gear supplement ay isang pagkakamali. Ang mga tabletang ito ay nagpapatindi ng sumpa at maaaring humantong sa kamatayan, na nangyari na kay Yu. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, mulat pa rin si Yu at iniisip kung nasa kabilang buhay na siya. Ipinahayag ni Asuramaro na hindi siya patay ngunit pinananatiling buhay ng mga anghel. Napansin ni Yu ang isang gintong parang trompeta na instrumento sa landscape at inaakit siya patungo dito. Sinubukan ni Asuramaro na pigilan siya, nagbabala na ang mga anghel ay mas masahol pa sa mga demonyo, ngunit si Yu ay nakatutok sa trompeta. Inayos ni Asuramaro ang nasirang katawan ni Yu habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok muli. Gayunpaman, nananatiling nakatutok si Yu sa trompeta at hindi pinansin ang alok ni Asuramaro na pagalingin siya ng lubusan. Sinubukan ni Asuramaro na humanap ng paraan para maibalik si Yu sa kanyang normal na sarili at hinawakan ang kamay ni Yu para pigilan siyang abutin ng trompeta. Sa halip, hinihingi ni Yu ang kapangyarihan ni Asuramaro, at ipinagkaloob ito ni Asuramaro sa kanya. Ang mga epekto ng mga cursed gear supplements ay nananatili, na nagpapahintulot kay Yu na gamitin ang kapangyarihan ni Asuramaro sa maikling panahon ng hindi nagiging demonyo. Sinabihan ni Asuramaro si Yu na gumising mula sa kanyang walang malay na estado. Matapos magising at matanggap ang kapangyarihan ni Asuramaro kasama ang mga epekto ng tatlong cursed gear supplement, nagmamadaling bumalik si Yu sa City Hall ng Nagoya kung saan binihag ni Crowley si Gurren. Siya ay gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit ang kanyang mga perception ay malabo dahil sa napakatinding kapangyarihan na kanyang hawak. Sa loob ng City Hall, si Gurren ay tinatanong ni Chess tungkol sa kung paano nakuha ng mga tao ang kanilang mga kapangyarihan. Biglang bumagsak si Yu sa bintana at inatake si Chess, ngunit pumasok si Crowley upang ipagtanggol siya. Namangha si Crowley sa kapangyarihan ni Yu at nagtataka kung tao ba talaga siya. Pina-activate ni Yu ang kanyang Azura Cannon power, at pinahusay ni Crowley ang kanyang lakas gamit ang kanyang sariling kakayahan at ang kanyang espada, na umiinom ng kanyang dugo. Sila ay nagsasalpukan, at si Crowley ay mabilis na nakakuha ng kalamangan, na pinatalsik si Yu sa paligid ng silid. Sa kabila ng pambubugbog, hindi umaatras si Yu at patuloy na lumalaban. Gayunpaman, bago makapaghatid si Crowley ng isang mapagpasyang atake, humakbang si Gurren sa pagitan nila upang protektahan si Yu. Alam na kailangan nila si Gurren ng buhay, nag-alinlangan si Crowley, at hinimok ni Gurren si Yu na umalis at tumakas.
Si Yu, na pinalakas ng kanyang pagnanais na iligtas si Gurren at protektahan ang kanyang pamilya at mga kasama, ay patuloy na lumalaban kay Crowley. Gayunpaman, tinutuya siya ni Crowley, minamaliit siya bilang walang iba kundi ang mga hayop. Lalong lumaki ang galit at pagkadismaya ni Yu, dahilan para kumalat ang mga pulang marka ng demonyo sa kanyang mukha. Sa kabila ng mga babala ni Gurren na huwag gumamit ng labis na kapangyarihan, nanawagan si Yu kay Asuramaro para sa karagdagang lakas. Habang tumitindi ang pagnanais ni Yu para sa kapangyarihan, nagsimula siyang mawalan ng kontrol, at ang kanyang kaliwang mata ay minarkahan ng isang lilang kulay. Si Asuramaro, na nasa labas na ngayon sa isip ni Yu, ay hinihikayat siya na yakapin ang kanyang pagnanasa at maging isang demonyo. Ang sumpa ay sumisingil kay Yu, at nagsimula siyang mag-transform sa isang bahagyang demonyo na may itim na sungay sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Sa kabila ng panganib, determinado si Yu na iligtas si Gurren. Nakaharap na niya ngayon si Crowley bilang isang bahagyang demonyo, nagtataglay ng malademonyong pangil at isang nakakatusok na pulang mata. Nagpapatuloy ang labanan kung saan ipinakita ni Yu ang bagong nahanap na kapangyarihan at determinasyon. Sa panahon ng matinding labanan sa pagitan ni Yu bilang isang bahagyang demonyo at ni Crowley, isang hindi makalupa na lumulutang na kabaong ang dumating sa eksena. Nakilala ito ni Gurren at inutusan si Kimizuki na buksan ito sa bilang ng 9. Sa loob ng kabaong ay nagniningning ang mga lilang mata, at nagsisimula ito ng countdown. Nagawa ni Kimizuki na iligtas si Yu at itinapon siya sa kabaong nang makumpleto nito ang countdown. Pagkatapos ay sinelyuhan ng kabaong si Yu sa loob at nawala kasama si Kimizuki. Nakatakas sila sa isang butas sa sahig na likha ng mahika, at nalilito si Crowley at ang iba pang mga vampira. Ang squad ay nagtagumpay na mag-regroup at binuksan ang kabaong, natagpuan ng isang natutulog na si Yu. Ngayon ay bumalik sa kanyang normal na estado na walang sungay ng demonyo. Nagpatuloy sila sa kanilang daan patungo sa tagpuan, kung saan naghihintay si Narumi. Samantala, si Mika ay nakatayong mag-isa sa isang nasirang freeway, napansin ang pagbagsak ng snow. Sa isa sa mga helicopter, nakaupo si Crew sa isang ginintuan na trono kasama ang kanyang piling vampira na entourage. Napagtanto niyang pinagmamasdan siya ni Ferid na may pilyong ngiti. Nakita ni Mika ang mga helicopter na papalapit at napagtanto niyang kabilang sila sa pangkat ng Kyoto, hindi sa grupo ni Lakerswelt. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis bago sila dumating. Nakita niya ang mga nakaligtas sa mga vampire eradication mission na tumatakbo patungo sa airport, kasama si Yu na binuhat sa likod ni Kimizuki. Nagpasya si Mika na kailangan niyang bawiin si Yu mula sa mga tao. Naalala niya ang isang sandali sa kanilang nakaraan nang magkasama sila sa ampunan, nangangarap na makatakas sa mundong walang vampira. Ang pagnanais ni Mika na pasayahin si Yu ay humantong sa isang plano na nauwi sa trahedya, ngunit ngayon ay determinado siyang iligtas si Yu. Hinarap ni Mika ang paparating na mga sundalo at naghahanda siyang lumaban ng buong lakas para makuha ang kanyang pinakamahalagang miyembro ng pamilya, si Yu. Nagpakawalas si Mika ng malakas na pag-atake mula sa kanyang espada patungo sa mga sundalong paparating sa kanya. Ginagamit ni Narumi ang kanyang kalasag upang harangan ang pag-atake, ngunit mabilis na iniiwasan ni Mika ang iba pang mga sundalo at dumaan sa hukbo upang maabot si Yu. Gayunpaman, napahinto siya ng isang lilang hamog na nilikha ng cursed gear ni Goshi, na sinusubukang guluhin ang kanyang isip. Nilabanan ni Mika ang ilusyon at nagpatuloy sa pagsulong, tinataboy ang sinumang humahadlang sa kanya. Habang papalapit siya kay Yu, sinubukan siyang salakayin ng mga sundalo, ngunit nanatiling nakatuon si Mika sa kanyang layunin at tinutulak ang kanilang mga pag-atake. Nakilala ni Shinoo si Mika at sinubukan niyang kausapin ito, ngunit naniniwala siya na sinaktan ng mga tao si Yu at hindi nakikinig sa kanya. Inabot niya ang kamay para sunggaban si Yu, ngunit pinigilan siya ni Kimizuki at tumanggi na ibalik si Yu sa kanya. Bilang tugon, pilit na pinatumba ni Mika si Kimizuki at ipinagpatuloy ang kanyang pagtatangka na kunin si Yu. Matagumpay na nakuha ni Mika si Yu mula sa gitna ng mga sundalong tao, ngunit pinigilan siya ni Yoichi, na nakiusap sa kanya na huwag saktan ang sinuman. Ipinaalala ni Yoichi kay Mika na lahat sila ay pamilya, at itinulak siya ni Mika palayo ngunit hindi siya sinasaktan. Nakialam si Shinya at sinaksak si Mika para pigilan siya sa pagkuha kay Yu. Pinoprotektahan ng demonyo ni Shinoo si Mika mula sa karagdagang pinsala, at inutusan ni Shinoo si Mika na kunin si Yu at tumakas. Ang natitira sa pangkat ay nakatayo kasama si Shinoo upang ipagtanggol sina Mika at Yu, na nakikita bilang isang pagkakanulo ng ilan sa iba pang mga sundalo. Ang mga tensyon ay tumaas, at ang sitwasyon ay naging tensyon dahil ang ilang mga sundalo ay gustong salakayin si Mika at ang iba pa.
Gumawa ng landas si Shinoa para makatakas si Mika kasama si Yu at sinabihan siyang sumama sa kanila sa airport mamaya. Nagulat si Mika nang makita ang mga kaibigan na nagtatanggol sa kanya at kay Yu, at naalala niya ang isang masayang alaala sa kanyang nakaraan noong kasama niya ang kanyang pamilya sa ampunan. Sa kabila ng kanyang unang pagdududa, nagpasya si Mika na magtiwala kay Shinoa at dinala si Yu para umalis sa tulong nito. Habang sila ay tumakas, si Mika ay nasugatan at napagtanto na ang kanyang mga kapangyarihan ng vampira ay hindi nagpapagaling ng maayos sa kanyang mga sugat. Samantala, isang malaking grupo ng mga vampira ang umaatake sa mga sundalo ng tao, na humantong sa isang mapangwasak na pananambang. Si Shinya ay nagutos ng isang pag-urong, ngunit higit pang mga vampire reinforcements ang dumarating, na ginagawang mahirap ang sitwasyon. Dinala ni Mika si Yu sa mga lansangan na may niebe, nag-iiwan ng bakas ng dugo habang tumatakas sila mula sa kaguluhan. Ang natitirang mga miyembro ng hukbo ng tao na ipinadala upang patayin ng mga maharlikang vampira sa Nagoya ay inaatake ng isang malaking grupo ng mga reinforcement ng vampira. Nagutos si Acting Commander Shinya ng retreat sa kanilang tagpuan sa airport. Ang pangkat ni Shinoa ay bumagsak, ngunit si Narumi ay nabigla sa pagkamatay ng dalawa sa kanilang mga miyembro ng koponan. Wala silang choice kundi iwan ang namatay at tumakas. Sa ibang lugar, si Mika ay malubhang nasugatan at may bitbit na walang malay na si Yu. Ang kanyang mga pinsala ay hindi gumagaling ng maayos, at siya ay naubusan ng mga bote ng dugo ni Krul na nakatulong sa kanya na mabuhay bilang isang vampira. Bumagsak si Mika sa lupa, ngunit may kailangan siyang sabihin kay Yu. Gayunpaman, nananatiling walang malay si Yu dahil sa kanyang pagbabagong demonyo. Nakita ni Mika ang isang batang lalaki at pinag-isipan niyang inumin ang kanyang dugo para gumaling, ngunit huminto siya nang tawagin siyang halimaw. Bumalik siya kay Yu at niyakap siya ng mahigpit. Sa isip ni Yu, nagkamalay siya, at kinausap siya ni Asura Maru tungkol sa kanyang debosyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagising si Yu, nalilito sa kanyang paligid, at binunot ang kanyang espada nang nakarinig siya ng mga ingay. Sinugod ni Mika si Yu, ngunit napigilan niya ang sarili bago siya saktan. Si Mika ay desperado para sa dugo, ngunit si Yu ay nag-aalok ng kanyang sariling dugo sa kanya. Tumalaban si Mika, ngunit nasasaktan ng walang dugo. Sinisisi ni Yu ang sarili sa pag-iwan kay Mika at humingi ng tawad. Nabawi ni Mika ang kontrol at sinabi kay Yu na wala siya sa sarili niya. Gusto ni Yu na tulungan si Mika sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang dugo, at si Mika ay nagpupumilit na labanan ngunit kalaunan ay bumigay sa kanyang vampire instincts. Kahit na akala ni Yu ay wala ng dahilan para mabuhay, pinilit niyang manatiling buhay at ngayon ay muling nakasama niya si Mika. Pareho silang nagpasya na mabuhay ng magkasama, anuman ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Tiniyak ni Yu kay Mika na hindi mahalaga sa kanya ang pagiging vampira, at handa pa siyang humanap ng paraan para maibalik siya sa pagiging tao kung ito ang gusto ni Mika. Nagbabahagi sila ng isang taos-pusong sandali at nagtatawanan ng magkasama. Ibinigay ni Yu ang kanyang lakas kay Gurren, kahit na naniniwala si Mika na ginagamit siya ni Gurren. Gayunpaman, walang pakialam si Yu dahil parang pamilya na niya si Gurren. Iginiit naman ni Mika na hinding-hindi niya gagamitin si Yu. Pinag-uusapan nila ang insidente ng dugo at nagbibiro tungkol dito, hindi masyadong sineseryoso. Nag-aalala si Yu sa kanilang mga kaibigan at pamilyang may problema at humingi ng tulong kay Mika. Nagulat si Mika na gusto ni Yu na bumalik sa mga tao, ngunit umalis pa rin si Yu. Sinundan siya ni Mika, sinusubukan siyang kumbansihin na manatili. Ibinunyag ni Mika na ang Japanese Imperial Demon Army ay nagsasagawa ng mga eksperimento ng tao sa kanilang dalawa, ngunit si Yu ay tila hindi na bahala at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nagpasya si Mika na protektahan si Yu sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang espada, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipagtanggol siya sa anumang paraan. Ipinagpatuloy ni Yu at Mika ang kanilang pag-uusap habang magkasama silang naglalakbay. Tinukoy ni Mika na ipokrito si Yu dahil sinabihan niya si Mika na mabuhay kahit na maging vampira siya, ngunit ngayon ay determinado si Yu na iligtas ang kanyang pamilya, kahit na nanganganib ang kanyang buhay. Pinipilit ni Mika na kausapin si Yu, ngunit nakatuon si Yu sa pagliligtas sa iba at itinuturing silang kanyang pamilya. Sa wakas ay isiniwalat ni Mika na siya ay iniligtas ni Shinoa at ng kanyang mga kaibigan, at nakita ito ni Yu bilang patunay na sila ay mabubuting tao. Kinumbinsi niya si Mika na tulungan siyang iligtas ang mga ito, at pumayag si Mika, sinabing ililigtas niya lamang ang apat na yon. Nagpasalamat si Yu kay Mika at niyakap siya mula sa likod. Nakarating si Shinoa at ang iba pang Moon Demon Army sa airport ng Nagoya, ngunit abandonado ito, at walang sasakyan para makatakas sila.
Samantala, nakahanap na ng sasakyan sina Yu at Mika at papunta na sa kanilang destinasyon. Sa wakas ay ibinahagi ni Mika ang impormasyong nais niyang sabihin kay Yu. Ipinaliwanag niya na ginagamit ng mga tao si Yu bilang subject para sa isang napakalaking eksperimento, na ginawa siyang target para sa parehong mga tao at vampira sa buong mundo. Ang kabiguan ng eksperimentong ito ay humantong sa pagkamatay ng lahat ng matatanda at halos naging sanhi ng katapusan ng mundo. Sa bahaging ito ng kwento, tinanong ni Yu kung siya ang may kasalanan sa nalalapit na pagkawasak ng mundo. Tiniyak sa kanya ni Mika na hindi niya kasalanan, pareho silang biktima ng manipulasyon ng mga tao. Inihayag ni Mika na ang Haikuya Orphanage na tinitirhan nila ay talagang isang lab para sa Surf of the End experiment, na tinake over ng Japanese Imperial Demon Army. Ipinahayag ni Mika ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga tao, na inilarawan sila bilang sakom at hindi kayang kontrolin ang kanilang kapangyarihan. Gusto niyang protektahan si Yu mula sa kanila at iminumungkahi na sabay silang tumakas para manirahan sa malayong lugar at ligtas. Si Yu, gayunpaman, ay naniniwala na hindi niya maaaring talikuran ang mga tao, dahil isa rin siya sa kanila at gustong gawing tao si Mika. Habang tinatalakay nila ang kanilang mga plano, naalala ni Yu ang isang nakaraang pagtatangka na tumakas sa paraiso, na nauwi sa kabiguan at pagkawala. Sa kabila nito, magkasundo silang dalawa na kailangan nilang tumakas. Gusto ni Yu na talakayin ang plano sa kanyang mga kaibigan, dahil nagtitiwala siya sa kanila at naniniwalang makakatulong sila. Samantala, lumipat ang eksena sa mga eroplanong pandigma sa kalangitan, at pinuntahan ni Kureto, isang karakter, ang isang test subject na pinangalanang Miraiki Mitsuki, na nasa pagkabalisa. Ang natitirang mga miyembro ng Moon Demon Army, na ipinadala upang patayin ang mga vampire nobles sa Nagoya, ay nakaligtas sa malaking pag-atake ng mga vampira at nakarating sa airport ng Nagoya. Gayunpaman, nalaman nila na ang sasakyang panghimpapawid na dapat nilang gamitin upang makatakas ay wala doon. Sinabi ni Goshi sa acting commander na si Shinya na nangako si Gurren ng mga helicopter para sa kanilang pagtakas, ngunit wala na sila kahit saan. Hindi rin sigurado si Narumi kung ano ang susunod na gagawin, dahil nilalapitan na sila ng mga vampira, at wala na silang ibang masisilungan. Nakahanap si Mito ng sulat sa flight control room, na naka-address sa Japanese Imperial Demon Army, na nag-i-instruct sa kanila na maghintay. Samantala, muling tumaas ang tensyon habang ipinagtanggol ni Shinoo si Mika, isang vampira, mula sa kanyang pangkat. Hinarap ni Rika si Shinoo, galit na siya ay buhay pa matapos ang kanilang mga miyembro ng squad na sina Yayoi at Kageyama ay napatay sa nakaraang pag-atake ng vampira. Sa sobrang galit, sinampal ni Rika si Shinoo, ngunit sinenyasan ni Shinoo ang kanyang pangkat na huwag makialam. Sinisi ni Rika si Shinoo sa pagkamatay ng kanilang mga kasama at pinagbantaan siya ng isang espada, na hinihiling na pagbayaran niya ng kanyang buhay para sa nangyari. Pumasok si Narumi para pigilan ang hidwaan ni Rika at ng iba pa. Si Rika ay umiiyak at humihingi ng tawad, nagmamakaawa na ibalik ang kanyang mga kaibigan. Si Narumi ang bahala at sinabing hahawakan niya ang sitwasyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Shinya na hindi niya ito responsibilidad. Tinanong ni Narumi si Shinya tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin para sa kanila matapos nilang sundan siya hanggang dito at mawala ang kanilang mga kasama at commander. Siya ay bigo na sila ay sinabihan na maghintay at nagtataka kung sila ay iniiwan upang mamatay. Ipinaliwanag ni Shinya na ang utos na maghintay at tumakas kasama ang helicopter ay nagmula kay Teniente General Kureto, hindi kay Gurren. Nagalit si Narumi sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng pamilya Hiragi at nagpasyang talikuran ang misyon at bumalik upang iligtas si Teniente Colonel Gurren. Sumang-ayon si Shiger sa planong ito, at sumali din si Sayuri. Nagpaalam sila sa iba at umalis upang iligtas si Gurren. Pinili ni Namito at Goshi na manatili kasama si Shinya at magpatuloy sa mas malaking misyon. Ang grupo ay nahahati na ngayon, kung saan ang ilan ay pupunta upang iligtas si Gurren at ang iba ay nananatili upang sundin ang mga utos mula kay Lieutenant General Kureto. Humingi ng payo si Mitsuba kay Shinoo kung ano ang gagawin, ngunit nakatutok si Shinoo sa pagmamasid sa mga kilos ni Shinya. Hinahamon ni Narumi si Shinya, sinabihan siyang i-court-martial siya kung hindi siya sumasang-ayon sa kanilang desisyon. Sinabihan siya ni Shinya na huminto at ipinaliwanag na gusto niyang i-abort nila ang misyon ng magkasama at huwag pansinin ang mga utos ng mga nakatataas. Masaya sina Narumi, Mito, at Goshi na muling magsasama-sama ang Moon Demon Company para iligtas si Gurren. Sumasang-ayon din si Shinoo sa pagpipiliang ito. Sa isa pang bahagi ng larangan ng digmaan, si Crowley, isang maharlikang vampira, ay nag-inspeksyon sa mga namatay na sundalo.
Napansin niya si Krul, isa pang makapangyarihang vampire noble, na pinamumunuan ang kanyang puwersa. Nakita ni Crowley ang isang vampire noble na umaatake kay Gurren, na nakatali. Tumanggi si Gurren na sumuko at nilalabanan ang mga pag-atake. Nakialam si Crowley, pinaalalahanan ng Maharlika na iniutos ni Krul na huwag patayin si Gurren. Gayunpaman, iginiit ng Maharlika na mas mabuti pang mamatay si Gurren. Napagtanto ni Gurren na kailangan niyang tiisin ang pambubugbog para maglabas ng kapani-paniwalang impormasyon at pangunahan ang mga vampira sa Shinjuku. Si Ferid, isa pang vampire noble, ay sumali sa eksena at binati si Crowley. Inakusahan ni Crowley si Ferid ng pag-leak ng mga lokasyon ng mga Maharlika, kabilang ang kay Gurren. Tinukso ni Ferid si Crowley na sinasabing nabili niya ang kanyang mga kaibigan. Inamin niya na ibinigay niya ang lokasyon ni Crowley upang ilihis ang hinala sa kanyang sarili at sa kanyang pangkat. Inamin ni Crowley na naging masaya siya at pinasalamatan siya ni Ferid sa pagtulong sa plano. Ibinunyag ni Ferid kay Crowley na may ibang tao na nag-o-orchestra sa operasyon, at ang taong iyon ay si Gurren mismo. Samantala, tiniis ni Gurren ang interogasyon ng Maharlikang vampira, na nagtanong kung gusto na niyang mamatay. Bilang tugon, dinuraan ni Gurren ang mukha ng Maharlika at ngumisi. Galit na galit, itinapon ng Maharlika si Gurren sa lupa nang may lakas na ang lupa sa ilalim niya ay nadurog. Napansin ni Krul ang kaguluhan at nakita si Gurren na sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit ang Maharlika ay patuloy na umaatake sa kanya sa kabila ng interbensyon ng isa pang nakamaskara na Maharlikang vampira. Ipinaliwanag ni Ferid kay Crowley na si Gurren ay isang kalahating demonyo, halos maging isang kumpletong demonyo. Ibinunyag niya na si Gurren ay may dalawang personalidad, ang isa ay isang idealista na gustong iligtas ang kanyang mga kaibigan at kasama. Sa panahon ng pambubugbog, tila nag-zone out si Gurren at sinamahan ng isa pang presensya. Sa kanyang isip, nakita ni Gurren si Mahiro, ang kanyang namatay na dating kasintahan, na nakangiti at nakahawak sa kanyang ulo sa kandungan nito. Hinihimok niya itong sumuko sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Gurren na tumahimik, kahit na wala siyang lakas para itulak siya palayo. Ipinaliwanag ni Ferid na ang ibang personalidad ni Gurren ay bunga ng pagiging sinapian ni Mahiro, na naging demonyo. Sa isip ni Gurren, kusang gumagalaw ang espadang dala niya at nahawakan niya ang paa ng vampira na Maharlika. Namumula ang kanyang mga mata, at hinihiwa ng espada ang Maharlika, pinapatay siya gaya ng ipinangako. Lumitaw si Mahiro sa tabi niya, hawak ang kanyang espada, at inutusan siya ni Gurren na ibalik ito sa kanya. Ang iba pang mga vampira ay nanunood sa kawalan ng katiyakan habang ipinapakita ni Gurren ang pambihirang kapangyarihan na ito. Humakbang pasulong si Krul, alam kung sino ang kanyang kinakaharap. Habang naposes ni Mahiro, inatake ni Gurren si Krul, ngunit madali niya itong napaatras at isinandal sa pader. Inutusan ni Krul ang iba pang mga vampira na huwag makialam habang siya ay humaharap kay Gurren ng mag-isa. Naniniwala siya na si Gurren ay isang mensahero ni Mahiro, isang taong nakipagdeal siya bago gumuho ang mundo. Gayunpaman, ibinunyag ni Gurren na si Mahiro ay talagang patay na at siya ay sinapian ng isang demonyong anyo niya sa loob ng kanyang cursed gear. Napagtanto ni Krul na siya ay nalinlang at kailangan ang Seraph of the End na eksperimento upang magtagumpay. Sinabi sa kanya ni Gurren na ang testing site ay nasa paliparan, at pinapunta niya ang kanyang mga puwersa doon. Samantala, pinagmamasdan ni Ferid at Crowley ang sitwasyon at tinalakay ang pagbabago ng mundo na magsisimula na. Habang naghahanda ang grupo ni Shinoo na iligtas si Gurren, nakita nila ang paparating na mga eroplanong pandigma, na lumabas na sasakyang pangtransportasyon ng Demon Army. Si Kureto, isang miyembro ng pamilyang Hiragi, ay lumabas sa sasakyang panghimpapawid, na ikinagulat ng lahat. Pinasalamatan niya sila sa pagkumpleto ng misyon at ipinahayag na makakamit nila ang tagumpay laban sa mga vampira, ngunit naramdaman ni Narumi at Shinoo na may hindi tama at nananatiling handa para sa isang posibleng laban. Hinarap ni Shinya si Kureto at kinuwestiyon ang kanyang deklarasyon ng kabuuang tagumpay nang papalapit na ang mga Maharlikang vampira. Hinihiling ni Kureto na malaman kung nasaan si Gurren, at sinabi sa kanya ni Shinya na nakuha ng mga vampira si Gurren. Nagulat si Kureto at inakusahan si Shinya na nagtangkang makipagsabwatan laban sa kanya. Nalilito si Shinya sa mga pahayag ni Kureto, at napagtanto ni Kureto na hindi alam ni Shinya ang tunay na ugali ni Gurren. Inihayag ni Kureto na palaging sinusubukan ni Gurren na protektahan ang kanyang mga kasama at tinitingala si Shinya bilang matalik na kaibigan. Pinaalis niya si Shinya at itinuon ang pansin sa kanyang plano, na hiwalay sa plano ng Demon Company. Nagdala si Aoi ng crate na pinalamutian ng mga defensive spell tag, at naging maingat sina Shinya, Narumi, at ang iba pa.
Inutusan sila ni Kureto na mag-disarm at sumunod sa kanyang plano. Sinubukan ni Shinya na mga tuwiran kay Kureto at hiniling sa kanya na palayain sila, dahil sa mapanganib na sitwasyon na nasa likod ng mga linya ng kaaway. Nakapagtataka, pumayag si Kureto na hindi pansinin ang mapanghimagsik na saloobin ni Narumi, ngunit ibinunyag niya na malapit na siyang mamatay at inutusan ang kanyang nakatagong plano na magsimula. Ang crate ay bumukas, at ang matutulis, nakalink na mga baras na may mga arrow point ay tumusok sa lahat ng direksyon. Ginagamit ni Narumi ang kanyang cursed gear upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang squad mula sa mga baras, ngunit kalaunan ay sinira nila ang kanyang depensa. Maraming miyembro ng Demon Army, kasama si Narika at Iwasaki, ang namamatay sa mga tusok ng baras. Sinubukan ni Sayuri at Mito na labanan ang mga baras, ngunit ang sitwasyon ay naging malubha. Hinarap ni Narumi si Kureto, na nagsasabing ang mga pagkamatay ay para sa pagsulong ng sangkatauhan at para sa katarungan. Sumasali sila sa labanan, at sinalakay ng mga sibat ni Kureto si Narumi, ngunit namagitan sina Kimizuki at Yoichi upang protektahan siya. Ang atake ni Yoichi ay nagpa-atras kay Kureto, ngunit siya ay nananatiling hindi nasaktan at patuloy na nagpapalihis sa mga pag-atake. Hinayaan ni Kureto ang buhay ni Shinoo dahil siya ay isang hiragi, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari siyang mamatay. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib, at ang mga miyembro ng Demon Company ay nahaharap sa isang mabigat at nakamamatay na kalaban, kay Kureto. Si Shinoo ay tina-target ng mga nakamamatay na kadena, ngunit dumating si Yu sa tamang oras upang iligtas siya. Si Mika ay kasama niya at nagbabala na ang mga tao ay umaatake sa isa't isa. Nasaksihan nila ang kakilakilabot na resulta ng masaker na dulot ng mga tanikala, na ang mga baras ay nakatusok pa rin sa mga katawan ng mga namatay na sundalo. Hinarap ni Yu si Kureto at hiniling na malaman kung bakit niya ito ginagawa sa kanyang mga kasama. Sinubukan ni Kimizuki na i-target ang pinagmulan ng mga baras, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay naharang ng container. Ginagamit ng mga miyembro ng squad ang kanilang cursed gear upang ipagtanggol laban sa karagdagang pag-atake, at nagpa siya na umatras. Habang sinusubukan nilang tumakas, sinalubong sila ng malaking bilang ng mga vampira na bumababa mula sa langit, na humaharang sa kanilang daan. Inutusan ng nakamaskara na maharlika ang mga vampira na patayin ang lahat ng tao, habang ipinahayag ni Kureto na lilipulin nila ang mga vampira. Tiniyak ni Shinya kay Yu na ang kaguluhang ito ay isang pagkakataon para makatakas sila. Sumang-ayon si Mika at nagmumungkahi na samantalahin nila ang pagkakataong ito para makalayo. Nagpa siya si Goshi at ang iba pang pangkat na manatili sa likuran upang protektahan ang mga bata habang sila ay tumatakas. Tinutulungan ni Shinya na i-clear ang isang landas para sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang rifle cursed gear. Nagsimulang tumakbo ang mga bata sa larangan ng digmaan, si Yu ang nangunguna sa daan at si Mika ay malapit sa likod. Desidido si Yu na protektahan ang lahat at labanan ang umaatake na mga vampira habang tumatakbo sila. Napansin ni Kimizuki na masyadong nauuna si Yu sa kanyang kasabikan na pumatay ng mga vampira. Sa kalaunan, narating ni Yu ang kabilang panig ng larangan ng digmaan, kung saan hindi inaasahang nakaharap niya si Gurren, na ngayon ay kasama ng mga vampira. Nakahinga si Yu nang makitang ligtas si Gurren, dahil kinailangan nilang iwan siya noon. Gayunpaman, sa pagkabigla ni Yu, ang mga mata ni Gurren ay mukhang kahina-hinalang pula, at bigla siyang inatake ni Gurren, na sinapian ni Mahiro gamit ang kanyang espada. Lumapit si Mika para protektahan si Yu at kinalaban si Gurren. Ang Shinoo squad ay nagmamadali upang makita kung ano ang nangyayari. Ang labanan sa pagitan ni Gurren at Mika ay nagtapos kay Mika na itinapon kay Yu, na nagpabagsak sa kanilang dalawa. Kasabay nito, nagutos si Kureto para magsimula ang isang operasyon. Inutusan ni Gurren ang kanyang espada na inumin ang dugo ng mga tao, vampira, at mga demonyo. Napagtanto ni Yu na may mali kay Gurren at tinanong siya tungkol dito. Binanggit ni Gurren ang Seraph of the End, at nagsimulang umatake sa mga vampira at tao. Ang mga kadena na nagmumula sa kahon kung saan ang anghel ay pinananatili, ay kumalat sa buong larangan ng digmaan, na tumusok sa mga katawan ng mga taong pinatay ni Gurren. Ang kahon ay sumabog, at si Mirai ay lumitaw bilang isang anghel. Inutusan ni Kureto na hulihin ang anghel, na lumabas na kapatid ni Shiho Kimizuki, si Mirai. Ipinatawag ng anghel ang ikalimang trompeta at hinipan ito, na nagdulot ng malakas na tunog na nagbabago sa tanawin. Lumilitaw ang mga spike sa paligid ng anghel, at naganap ang kaguluhan sa larangan ng digmaan. Galit na galit si Shiho at sinubukang pigilan ang nangyayari, ngunit sinaksak siya ni Gurren.
Parehong sinubukan ni Yu at Mika na labanan si Gurren, ngunit nauwi sa pagsaksak ni Gurren sa dibdib ni Yu. Habang nakahiga si Yu na nasugatan, ang jablo ng pagkawasak, si Abaddon, ay lumabas mula sa likuran ni Mirai. Si Abaddon ay nagsimulang gumawa ng kalituhan sa larangan ng digmaan, kasama ang mga horsemen na pumatay sa mga tao at mga vampira. Hinimok ni Shino ang kanyang squad na tumakas, ngunit si Kimitsuki, nasugatan at desperado na iligtas ang kanyang kapatid, ay hindi nakakalayo. Sinubukan ni Mika na dalhin ang nasugatan na si Yu sa kaligtasan, ngunit sila ay inatake ng mga horsemen. Sa kabila ng pagtalo sa mga umaatake, si Mika ay nasugatan. Gusto ni Yu na iligtas si Gurren at ang iba pa niyang mga kaibigan, ngunit iginiit ni Mika, na iwanan siya ni Yu at iligtas ang iba, na isinasaalang-alang ang kanyang sarili bilang nag-iisang pamilya ni Yu. Ang mga sugat ni Mika ay hindi maaaring gumaling sa loob ng barrier ni Abaddon, kaya hinihimok niya si Yu na umalis nang wala siya. Si Yu, gayunpaman, ay tumangging iwan si Mika at gustong harapin si Abaddon, ang nilalang na sanhi ng lahat ng kaguluhan. Handang isakripisyo ni Yu ang kanyang sarili at ginagamit ang kapangyarihan ng mga trompeta. Si Asuramaro, ang demonyo sa loob ng cursed gear ni Yu, ay tinawag siyang traidor para sa paghahanap ng higit pang kapangyarihan, ngunit walang pakialam si Yu sa panganib na mawala ang kanyang pagiging tao. Hinita niya ang pangalawang trompeta, na nagdulot ng malakas na pagsabog ng apoy. Pagkatapos, lumitaw si Yu bilang King of Salt, at ang kanyang hitsura ay lubhang nagbago. Nakipaglaban siya kay Abaddon at sa mga horsemen, ginagawa silang mga haligi ng asin gamit ang kanyang mga bagong kakayahan. Sa kabila ng mga pinsala at pagkawala ng isa sa kanyang mga pakpak, patuloy na lumaban si Yu at nagawang talunin si Abaddon, na pinanumbalak sa normal ang larangan ng digmaan. Nakalaya si Mirai mula sa kanyang mga tanikala, ngunit inatake ni Kureto si Yu ng kidlat, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos ay nakipagsagupaan si Yu kay Kureto, ngunit nakialam si Asuramaro at nawalan ng malay si Yu. Nagbago muli ang hitsura ni Yu, na may mga sungay na tumutubo mula sa kanyang ulo. Dumating ang Shino squad upang iligtas siya sa mga nagtatangkang hulihin siya. Habang nakuhang muli ni Mika ang kanyang kakayahang magpagaling, sinubukan nila ni Cruel na kunin si Yu. Inatake ni Crowley si Cruel, ngunit natalo niya ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Ferid si Cruel sa isang headlock at kinagat siya. Sinubukan ni Mika na tumulong, ngunit inutusan siya ni Cruel na iligtas si Yu. Sa kalaunan ay nawala ng malay si Cruel, at si Ferid ang namamahala, na nagdeklara ng kanyang mga krimen ng pagtataksil at nag-assume ng kontrol. Inutusan ni Gurren si Narumi na ibigay si Yu, ngunit tumanggi si Narumi at gumawa ng barrier upang bigyan sila ng oras upang makatakas. Sinubukan silang pigilan ni Kureto, ngunit hinaranggan sila ng mga vampira. Hinarap ni Shinya si Gurren at napagtanto na siya ay sinapian. Si Yu at ang kanyang grupo ay patuloy na tumatakbo, naiwan si Mirai sa ngayon. Ipinaalam ni Shino sa mga humahabol na sundalo na aalis na sila sa Demon Army. Nilinis ni Mika ang daan para makatakas sila. Pagkalipas ng 4 na buwan, nanalo ang mga tao sa labanan, at pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang. Pinapanood ng mga vampira ang pagdating ni Lestkar sakay ng helicopter. Si Yu, Mika, Shino, at ang iba pang grupo ay umalis sa isang maliit na bahay na nakasuot ng iba't ibang damit. Plano nilang iligtas sina Mirai at Gurren at bumalik sa Sanguinum. Nag-uusap sila na parang isang malapit na pamilya. Biglang lumakad si Yu sa tubig, tila na poses, at sinabing nagsisimula ng umulan.